Napilitang magpakasal ni Isabel kay Don Charles Vertales upang may tumayong ama ng kanyang 4 na anak at para na rin takasan ng kahihiyang ginawa sa kanya mismo ng anak nitong si Marius Vertales, ang lalaking first love niya. 2 buwan pa lang noon ang kanyang tiyan at hindi niya pa nasasabi sa anak nito ang pagdadalang tao nang magtungo ito sa Amerika at iwan siya nang wala man lang paalam kung kailan kailangan niya na ang nobyo. Pagkalipas ng 4 na taon, nagbabalik si Marius sa Pinas. Paano nga ba harapin ni Isabel ang lalaking tila ito pa ang namumuhi sa kanya? Tama bang itago na lamang ni Isabel ang katotohanan na ito ang ama ng kanyang quadruplets? Ating alamin ang buong kwento. Namamalisbis ang luha ni Isabel habang niyahatid sa huling hantungan ng kanyang ina. Hindi kinaya ng katawan ng komplikasyon sa baga na siyang ikinamatay ng ginang. Tumagal naman ito ng 3 araw sa hospital, subalit kung kailang nakahanap na si Isabel ng pera para sana maoperahan ito, tsaka naman binawian ng buhay. Inay, ang sakit na wala kayo. Pakiramdam ko, nag-iisa na lang ako sa mundo. Ikaw na nga lang ang natitira sa akin. Wala na si Itay. Pati ba naman kayo iniwan niyo ko? Hagulgol ni Isabel sa ibabaw ng puntod ng kanyang ina. Pilit naman siyang pinakakalma ng kaibigang si Lira. Wala itong tigil sa paghagod sa kanyang likuran. Hindi niya makakalimutan ng binili nito sa kanya na magpakatatag siya. Yun pala, iiwan na siya ng butihing ina. Hindi man lang nito nakita ang pag-akyat niya sa entablado para sa kanyang diploma. Baliwala ang lahat ng pagsisikap niyang makatapos sa kolehiyo na kung kailan makakaakyat na ito ng stage katulad ng pangarap ng kanyang ina noon, tsaka naman siya iniwan. Bes, tama na ang iyak. Tanggapin na lang natin. Sa kabilang mundo, wala nang hirap na dadanasin ng iyong ina. Wala nang sakit. Kapag nakikita kanyang ganyan, hindi niya magugustuhan. Nandito lang kami, Bes. Hindi ka namin iiwan, okay? Maging si Lira ay umiiyak habang pinalulubag ang loob niya. Ito na yata ang pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Kung noon, nawala ang amay kahit papaano kinaya niya. Ngayong iniwan siya ng kanyang ina, hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas. Umuwi siyang dala-dala ang sama ng loob. Walang humpay ang kanyang mga luha habang tinitignan ng larawan ng pumanaw na ina. Niyakap niya ito at humagulgul pang lalo. Bes, baka naman gusto mong kumain. Kanina pang walang laman ng tiyan mo. Saad ni Lira. Tumayo siya at tinungo ang kanyang silid. Bes, iwan mo na ako. Gusto ko lang mapag-isa. Wika niya bago isinara ang pinto. May pasok tayo bukas ha. Isipin mong graduating ka na. Pagpapaalala ng kanyang kaibigan, tila walang narinig si Isabel na dumapa sa kanyang kama. Naiwan si Lira na tinitignan ng pinto ng kwarto ng kaibigan. Awang-awa siya rito. Hindi pa nga niya masabi-sabi na lumipad na si Marius kahapon patungong Amerika. Dahil tiyak kapag nalaman ni Isabel, baka lalong masaktan ang kanyang kaibigan. Si Marius ay ang 2 taon nitong kasintahan na anak ni Don Charles Vertales. Hindi niya alam kung anong pinag-awayan ng dalawa at biglaan na lang ang pag-alis nito. Basta ibinalita na lamang sa kanya ng mayordomang si Manang Ami na lumipad na si Marius pa States para asikasuhin ang ibang negosyo ng ama nito sa ibang bansa. At sa tingin niya, wala pang alam si Isabel. Dahil buong linggo nitong inasikaso ang ina sa hospital at pagkatapos ay ang pagpapalibing sa ina. Sana lang mas maging matibay si Isabel kapag nalaman nito yun. Asan, maagang bumangon si Isabel para mag-prepare pagpasok sa school. Halos 2 linggo din siyang hindi nakapag-report sa eskwelahan dahil sa nangyari sa kanyang ina. Pero alam naman ng frop nila ang nangyari kaya naka-excuse siya. Ang labis niya lang ipinagtataka kung bakit simula nang ma-hospital ang kanyang ina at mailibing, wala man lang paramdam si Marius sa kanya. Maaaring busy lamang si Marius sa negosyo kaya hindi siya naalala. Pero sana man lang kahit tawag or text sa kanyang cellphone ay meron. Oo nga pala, halos hindi niya na rin nahawakan iyon dahil nitong magkakasunod na araw, abala siya sa pag-aasikaso sa hospital sa inang may sakit hanggang sa pagpapalibing nito. Muling bumigat ang kanyang pakiramdam nang maalala na naman ang yumaong ina. Wala siyang lakas na tinungo ang banyo upang maligo. Pumasok din siyang walang kain dahil wala siyang gana,
Lalo't wala man lang text si Marius para siya'y kamustahin. Simula nang mahospital at nailibing ang kanyang ina, naging tahimik si Marius. Mahal pa kaya siya nito or wala na itong pakailam sa kanya dahil nakuha na ni Marius ang kanyang virginity? Sana nga mali siya, pero ayaw niyang mag-overthink. Iintayin niya na lang makausap muna ito. Alam naman niyang abala din si Marius sa mga negosyo. Ay, salamat. Akala ko talaga hindi ka papasok ngayong araw. Masaya si Lyra nang makasabay niya papasok ng campus. Kailangan, Lyra. Pangarap ito ni inay na makapagtapos ako. Bagaman malungkot ay tugon niya. Tama yan, Isabel. Dapat fight lang, okay? So paano, tara na. Nakangiti siyang hinawakan ito sa kamay at iginiya papasok sa kanilang classroom. Kinahaponan paglabas ng school, sinubukan niyang tawagan ng nobyo. Malungkot siya at kailangan niya ng kausap. Gusto niya ng balikat na maiiyakan, pero out of coverage ang cellphone nito. Nakadama na siya ng pag-aalala at pangamba. Sunod-sunod siyang nagpadala ng mensahe para sa nobyo, pero lumipas ang ilang minuto ay wala itong tugon. Sino bang tinatawagan mo, bes, at kanina ka pa abala dyan? Puna ni Lyra, nakasabay niya sa paglalakad pa uwi. Si Marius, bes. Ilang linggo na kasing hindi kami nag-uusap. Himig paliwanag niya na malungkot ang boses. Bumuntong hininga ang kaibigan. Bes, ayoko sanang sabihin to sa'yo pero ayoko ring umasa ka pa kay Marius. Hinawakan siya nito sa palad at malungkot siyang tinitigan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya na bigla na lang kinabahan. Isabel, umalis na si Marius patungong Amerika. Iniwan ka na niya nung nasa hospital pa lang ang iyong ina. Saad nito na puno ng pag-aalala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Isabel ng mga sandaling yun. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi totoo yan, Lyra. Nagbibiro ka lang, di ba? Umiiling-iling siya habang namamalisbis ang kanyang mga luha. Niyakap siya nito. Isabel, sorry pero totoo yung sinasabi ko sa'yo. Si Manang Abby ang nagsabi sa akin na umalis na si Marius. Bigla itong lumipad pa state, ni walang paalam kahit na kay Don Charles. Lalong nagpumiglas ang luha niya sa narinig. Madali niyang itinulak si Lyra at nagtatatakbo siya palayo. Pupuntahan niya sa mansyon ng mga Vertales ang nobyo. Aalamin niya kung totoo nga ang sinabi ng kaibigan. Sana nga nagbibiro lang ito dahil baka hindi niya nakayanin. Lalo't kailangan niya ng nobyo na mga oras na yun. Kailangan niya ng karamay. Pagdating ni Isabel sa mansyon, atubili pa siyang nag-doorbell. Habang nagiintay na pagbuksan ng pinto, pilit niyang pinalalakas ang kanyang loob. Iniisip na sana, mali ang sinabi ni Lyra. Hindi niya kakayanin kapag iniwan siya ni Marius. Maya-maya, nakangiting maid ng mga Vertales ang nagbukas ng gate, si Ellen. Kilala niya ito dahil bago pa umalis ang ina noon, nasa mansyon na ito. O Isabel, ikaw pala, halika pasok. Nakangiti nitong binati siya, tsaka nilakihan ng bukas ng gate. Hindi na, may itatanong lang sana ako, Ellen. Pag-aalangan niya. Ha? Tungkol naman saan? Nakangiti pa rin itong tanong. Magsasalita na sana siya nang biglang bumungad ang Don sa likuran ni Ellen. Ikaw pala, iha. Pumasok ka na. Hindi naman nakatanggi si Isabel, lalo't ito na mismo ang lumapit sa kanya at hinawakan siya sa kamay na iginiya sa loob ng bahay. Napapasunod na lang si Isabel. Condolence, iha. Nalulungkot ako sa nangyari sa ina mo. Pagdating sa loob, ay tila ba isa siyang bisita na nagpahanda pa ang Don ng merienda sa kasunod nilang si Ellen. Ganoon kabait ang Don sa kanya, kahit na noong nanunungkulan bilang labandera ang kanyang ina sa mansyon ng mga Vertales at kahit umalis na ang kanyang ina sa mga ito, napakabait pa rin ng Don sa kanilang mag-ina. Pero sa kabila nito, hindi niya masabi na mahal niya ang anak nitong si Marius. Kahit na gustong-gusto nang sabihin ng nobyo sa ama nito ang tungkol sa kanila, pinipigilan niya. Siguro dahil nag-aalala siyang malaman ng kanyang ina. Ayaw niyang sumama ang loob nito at nais mo na makagraduate siya bago magnobyo. Pero heto, at iniwan pa rin siya. Don Charles, pasensya na kung hindi ko pa po kayo mababayaran sa inutang kong pera ha. Hindi man naoperahan si inay, nagamit ko naman sa pagpapalibing sa kanya. Malungkot niyang tugon sa sinabi nito. Wala na kasi siyang ibang choice noon kundi ang lumapit sa dating amo ng kanyang ina upang manghiram ng pera.
Batid nitong mabait ang ina niya at naging maayos naman ang paninilbihan nito sa Don noon. Kung siguro hindi nagkasakit, ayaw nitong umalis sa mansyon. Walang problema, iha. Hindi mo na kailangan pang bayaran. Tulong ko na lang sa inyong mag-ina yun. Nakangiti pa nitong sabi. Ho? Naku, hindi po. Kapag nagkapera ko, ibabayaran ko yun. Pwede rin naman pong pagtrabahuhan ko na lang dito sa mansyon. Wala sa sariling saad niya. Sige, iha. Kung yan ang gusto mo. Pumayag naman kaagad ang Don. Katunayan, pinasamahan pa siya kay Mang Empoy na personal driver ng mga Vertales upang kunin ang kanyang mga gamit sa kanilang barong-barong. Wala naman iyon sa kanyang plano pero nangyari na lang. Ang nais lang naman sana niya, itanong kung totoo ngang umalis si Marius pero naisip niyang mabuti na rin to para makikibalita siya sa nobyo. Matapos mag-impake ng kanyang mga damit ay kinuha niya ang larawan ng ina at ng ama tsaka inilagay sa kanyang bag. Ito na lang ang magbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa buhay. Kahit sa pamamagitan ng larawang iyon, maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Pagdating sa mansyon, masaya siyang sinalubong ng Don. Inipon ang mga kasambahay na sina Ellen, Joanne at Nancy at manang aming nakatiwala sa mansyon at ibinalitang siya ang papalit sa pwesto ng kanyang ina at dahil kilala siya sa mansyon, natuwa pa nga ang mga ito. Habang nagluluto sa hapong iyon, katuwang si Ellen at manang Ami, sinimulan niyang magtanong tungkol kay Marius at tama nga ang kanyang kaibigan. Umalis nga ito patungong estate, lalo lamang nasaktan si Isabel nang malaman ng tungkol dito. Hindi niya napigilang umiyak nang mapag-isa sa silid. Ibinuhos niya ang sama ng loob sa walang paalam na paglisa ni Marius, samantalang napakaayos ng usapan nila. Napakawala pala nitong kwentang manluloko. Simula ng araw na iyon, kinamumuhian niya na ito at pag-aaralang kalimutan. Mabutit na isipan mong lumipat sa mansyon, Bes. At least doon, hindi ka nag-iisa. Hay, nag-alala talaga ako kakaisip sa'yo kahapon. Wika ni Lira nang magkita sila sa school at ikinuwento ang pamamasukan niya sa mansyon. Vacant period yun at kapwa sila nasa ilalim ng puno na makikita sa likod ng school. Totoo ang sinabi mo, Bes. Wala na si Marius. Iniwan niya na ako. Naghabula ng kanyang mga luha. Ginagap nito ang kanyang palad. Bes, wala siyang kwentang lalaki, kaya wag mo na siyang isipin. Awang-awa ito sa kanya. Ang sakit, Bes. Kung kailan kailangan ko siya, tsaka naman niya ako iniwan. Nanginig ang kanyang balikat dahil sa pag-iyak. Akala nga ni Isabel, naubos na ang luha niya kagabi. Pero heto, walang tigil sa pagtulo. Nasasaktan pa rin siya. Hindi na nakatiis si Lira at siya'y niyakap. Isabel, kailangan mong tanggapin. Ang mahalaga, buo ka pa rin. Ipakita mo na naging matagumpay ka sa kabila ng iniwan ka ni Marius. Para sa susunod, taas noo mo siyang titignan at lalagpasan, okay? Hinagod ni Lira ang kanyang likod habang pinalalakas ang kanyang loob. Pero mas lalo lamang siyang nasaktan dahil may nangyari sa kanila ni Marius na tanging iyon lang pala ang gusto sa kanya. Kumawala siya sa kaibigan at nagpahid ng luha. Kunwari, tinignan ng suot niyang relo. Halika na, baka mag-start na ang klase. Pagkuway tumayo siya. Hindi niya kayang sabihin sa kaibigan ang nangyari sa kanila ni Marius, kaya iiwas na lamang siya. Hinabol naman siya ni Lira nang magpatiuna siya sa paglalakad. Simula nang manirahan si Isabel sa mansyon, naging okay naman siya. Unti-unti niyang tinatanggap ang sabay na pagkawala sa buhay niya ng ina at ng kanyang nobyo. Pero hindi pa pala tapos ang dagok sa buhay niya. Dahil isang umaga, bigla na lang siyang nahilo at nawala ng malay habang nagluluto. Mabuti na lang at nakita siya ni Manang Ami. Agad tinawag ang personal doctor ng mga Vertales at nawindang ang lahat sa pagdadalang tao niya. Sino ang ama ng dinadala mo, iha? Nag-aalala noon si Don Charles nang magtanong ito sa kanya. Hinintay na muna nito ang pag-alis ng doktor bago siya kausapin. Iyak lang ang isinagot niya. Hindi niya pwedeng sabihin na si Marius ang ama ng kanyang dinadala. Walang maniniwala sa kanya. Paano kita matutulungan kung hindi mo sasabihin? Awang-awa itong siya'y nilapitan. Umiling si Isabel. Iniwan niya na po ko. Wala na po siyang pakialam sa akin. Kaya't walang ama ang dinadala ko. Umiiyak niyang tugon. Matagal na nahimik ang Don pagkuway nagsalita ito. Ako, iha.
Handa kitang panagutan. Ako ang kikilalaning ama ng anak mo. Huwag ka nang umiyak, okay? Mabilis siyang napatitig dito. Hindi alam ang itutugon, pero sa huli, pumayag na si Isabel. Magulo ang isip niya. Hindi niya alam ang gagawin, kaya marahil pumayag siya sa kagustuhan ng Don. At wala pang isang linggo, ginanap ang kasal nila ni Don Vertales. 18 hours ang itinagal ni Mario sa biyahe pabalik ng Pinas from state, kaya naman gusto niya nang makauwi kaagad ng bahay at makapagpahinga na rin. Ramdam niya ang pamimigat ng talukap at nais ng matulog. Mabuti naman at saktong nasa labas na ng NAIA terminal ang sundo niyang si Mang Empoy na kanilang butihing driver. Kamusta ho ang biyahe, sir? Mabait na tanong ni Mang Empoy habang nakangiti sa kanya. Okay lang, tipid niyang tugon na walang kangiti-ngiti na pumasok na sa nakabukas na pinto ng kotse. Kilala siya ni Mang Empoy na hindi palang ngiti kaya sanay na ito sa kanya. Habang nagbabiyahe sila pa uwi, ay may isang gunita ang bumalik sa kanyang alaala, ang babaeng nag-iwan ng pilat sa kanyang puso, si Isabel. Minahal niya ito, ibinigay ang lahat, pera, mga material na bagay, lahat-lahat, pero sadyang iyon lamang pala ang habol nito sa kanya. Ang kanyang salapi, mukha itong pera, walang pinagkaiba sa mga babaeng nakilala niya. Ang akala niya, mahal siya nito pero hindi pala ito nakontento sa kanya. Dahil sa huli, natuklasan niya na tumatanggap din pala ito ng pera mula sa kanyang ama. Kaya naman, nag-decide siyang iwan ito ng walang paalam at kalimutan na lang sa ibang bansa. Subalit maiksi ang 4 na taon para makalimutan niya ng lubusan ng babae dahil magpahanggang ngayon, sariwa pa sa alaala niya ang mainit na bagay na pinagsaluhan nila sa ibabaw ng kama bago siya umalis. Aaminin niyang kay Isabel niya lang nadama ang kakaibang kaligayahan na hindi niya nadama sa ibang babaeng nagdaan sa kanyang buhay. Fuck! Maring usal niya nang maramdaman ang pagsilakbo ng kakaibang init sa katawan niya habang inaalala ang pag-iisang katawan nila ng dating nobya. Noong nasa ibang bansa siya, may pagkakataong naiisip niya si Isabel pero dahil nagpakabisi siya sa trabaho, madali niya itong naiwawaglit sa kanyang isipan. Hindi niya sinasadyang ang kininuon ng nobya dahil sa matindi niyang pagmamahal na hindi inakalang mapapalitan ng galit. Kaya naman pala ayaw nitong ipaalam sa ama niya at sa ina nito ang kanilang lihim na relasyon dahil may agenda ang babae. Oo nga't mataas ang pangarap nitong maiahon sa hirap ang ina dahil ito na lang ang natitirang pamilya ng dalaga. Pero hindi niya akalaing pati ama niya pineperahan nito, rason kung bakit niya ito kinamumuhian. Kung sana maayos itong babae, nakahanda pa nga siyang pakasalan ito matapos ang nangyari sa kanila kung hindi niya lang nakitang umiiyak ang babae habang yakap ang papa niya at kitang-kita niyang inabutan ito ng pera pagkatapos. Or siguro kung wala man itong gusto sa ama niya, marahil ay pera lang ang kailangan ni Isabel. Alam niya kasing mas mapera ang kanyang ama kumpara sa kanya. Sa muli, mariin na naman siyang napamura at naikuyom ang mga kamao dahil sa matinding galit na naramdaman para sa dalaga dahil sa alaalang iyon. Nahuli niya pang nakatingin si Mang Empoy sa kanya sa view mirror nang umabot sa pandinig nito ang kanyang pagmumura. Sir, okay lang po ba kayo? Nang hindi makatiis ay tanong ni Mang Empoy. Tumangutango siya bilang tugon na kinalma ang sarili. Iniwasan na lamang niyang isipin ng babae dahil sumusulak ang dugo niya kapag naalala niya ang panluloko nito sa kanya. Ilang minuto pa ang nakalipas bago nila narating ang mansyon at kung may nakita man siyang nagbago sa loob ng kanilang bakuran, yun ay dahil sa mga halamang namumukadkad sa kanilang hardin. 15 years nang wala ang mama niya at simula nun wala nang ibang nagtatanim ng mga mabulaklaking halaman kaya napakunot noo siya. Sino ang gumagawa nun? Sinalubong kaagad siya ni Manang Ami, ang kanilang mayordoma, ng mahigpit na yakap pagpasok niya ng mansyon. Katiwala ito sa buong bahay at malapit ito sa kanya kaysa sa iba pang kasambahay sa mansyon dahil halos 2 dekada na ito sa kanila. Namiss kita Marius anak, naku sakto ang dating mo at nagluto ako ng paborito mong ulam, halika dali. Masayang hila nito sa kanya patungong kusina matapos lapiruti ng magkabilang pisngi niya na parang bata. Lihim na lang siyang napapangiti. Si Manang Ami na ang nag-arugwa sa kanya simula pagkabata kaya parang anak na siya nitong ituring.
Naalala niya pa noon na kahit nasa senior high na siya, nilalagyan pa siya ng polvo sa kanyang likuran at pinapainom ng gatas sa umaga dahil pampatalino daw yun. Tuloy nabubuli siya sa school kapag amoy face powder siya. Ganoon man, maswerte pa rin siyang mahal na mahal nito at inaalagaan siya nang mawala ang kanyang ina. Binati din siya ng mga ibang maid at masaya sa kanyang pagdating. Pagkatapos niyang kumain, naligot nagpatuyo ng buhok tsaka natulog dahil talagang inaantok siya. Masakit ang ulo niya sa jetlag. Ang balak ay mamaya niya na dadalawin ng ama sa silid nito paggising dahil ayon kay Manang Ami, nagpapahinga ang ama sa silid nito. Saktong 8:00 ng gabi nang siya ay magising na tinungo ang banyo. Naghilamos at nagtoothbrush tsaka sinuklay lamang ng daliri ang hindi namang magulong buhok. Lumabas siya ng kwarto at tuloy-tuloy sa silid ng ama para ito'y kamustahin. Pero napatda siya nang kusang bumukas ang pinto sa kwarto nito matapos kumatok at tumambad sa harapan niya ang babaeng kanina lamang ay siyang laman ng kanyang isipan, si Isabel. Anong ginagawa nito sa silid ng kanyang ama? Biglang nagtagis ang kanyang mga bagang na ito ay tinignan. Dagling nagtama ang mga mata nila at nagtatanong niya itong tinignan pero blanko ang ekspresyon sa mukha ni Isabel. Pagkuway nilingon ng kanyang ama. Lalabas muna ako para makapag-usap kayo ng mabuti. Pagpapaalam nito na tinugon ng tango ng matanda. Pagkatapos ay tumalikod na ang babae at lumabas ng kwarto. Hindi alam ng ama niya ang relasyon nila ni Isabel noon kaya ayaw niyang ipahalatang naiinis siyang makita ang babaeng iyon sa kanilang pamamahay. Kung wala lamang ang kanyang ama sa silid na yun, baka ano pa ang ginawa niya sa babae. Naiinis nga ba siyang makita ito? Hindi niya alam, hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito pero gustong-gusto niyang kausapin ng babae. Sino siya pa? Pagkukunwaring tanong ni Mario sa ama nang lapitan ito at mag-bless katulad ng nakasanayan niyang gawin noon ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang ama. Gusto kong tratuhin mo siya ng maayos, Marius. Alam kong hindi mo inaasahang makikita ang isang magandang babae sa kwarto ng nakaratay mong ama. Pero to tell you honestly, kapag kasama ko siya, bumabata ako ng 10 taon. Bagaman hirap magsalita, sinundan iyon ng malutong na tawa hanggang sa nagkandaubo ito. Ang kanyang ama ang rason kung bakit siya umuwi ng Pinas dahil sa totoo lang wala na siyang balak pang umuwi dito. Kahit papaano gusto niya itong makasama. Miss niya na ang ama. Napakabuti nito sa kanya. Hindi ito nagkulang ng pagmamahal at pag-aaruga. Pinuno siya ng pangaral sa buhay at pagmamahal. Ibinigay ang lahat ng luho niya, pati pambababae niya. Wala siyang naririnig mula dito. Tumimo lamang siya nang dumating si Isabel sa kanyang buhay. Siguro kung ibang babae ang tinutukoy ng ama, marahil natawa siya. Pero dahil si Isabel yun, kaya tila nakaramdam siya ng paninibugho. Nakakapikang damdamin na hindi pa yata niya lubusang nakakalimutan. Mahal niya pa ata si Isabel. Kumusta kayo pa? Sa halip ay seryosong tanong niya na umupo sa gilid ng kama nito at hinaplos ang braso ng kanyang butihing ama. Ayaw niyang pag-usapan si Isabel at baka mahuli siya sa sariling bibig at masabi niya rito ang nakaraan nila ng babae. Heto, malapit na yata akong mamatay anak. Mabuti naman na tumuwi ka. Nararamdaman kong pahina ako ng pahina at wala akong ibang hangad ngayon kundi makita at makasama ka. Biglang lumambong ang malungkot nitong boses. Pa, akala ko ba bumabata kayo ng 10 taon? Nakuha niyang magbiro. Natawa naman ito. Ang puso ko oo, pero ang katawan ko anak mahinang-mahina na. Para ako nauupos na kandila. Tugon nito sa hirap na boses. Maraming magagaling na doktor sa Amerika. Wala akong sakit anak, kundi matanda na ako. Matandang-matanda na. Kahit kunin pa ako ng Diyos ngayon wala akong pagtutol na mararamdaman dahil makakasama ko na sa langit ang first love ko, ang mama mo. Putol nito sa kanyang sasabihin, mahina at nanginginig ang boses ng kanyang ama nang magsalita ito. Kalaunan, tila nahirapan na itong huminga. Pa? Pa! Natataranta niya ng sigaw habang ito ay niyayakap. Naramdaman niya ang takot bigla sa dibdib katulad noong nawala ang kanyang ina. Gusto niya itong makasama. Ayos lang ako, Marius. Humaplos ang kamay nito sa pisngi niya at sa likod niya. Pa naman, pinakabanyo ko. Magpahinga na lang muna kayo, okay? Babantayan ko po kayo.
aniya habang inaayos ang kumot nito. Nginitian siya ng kanyang ama tsaka ito tumango. Ilang sandali lamang nakatulog na ito. Ginanap niya ang palad ng kanyang ama tsaka matagal itong tinignan. Sari-sari ang mga alaalang bumalik sa kanyang isipan na kasama ang kanyang papa noon, yung magkasama silang mag-jogging sa umaga at nagkakarera. Mag-unwind ng sila lang, puntahan ng mga sikat na kainan at lahat ng masasaya nilang alaala ng nag-iisang ama. Napaka-imposible nang magawa pa nila ulit iyon. Sana pala, hindi niya iniwan ng ama noong malakas pa ito para makasama niya ito ng mas matagal pa. Kalaunan, naluluha na siya. Hindi niya na rin namalayan kung ilang oras na siya sa kwarto hanggang sa maisipan niyang lumabas. Tatawagan niya ang personal doctor nila upang makausap tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Saktong palabas si Marius nang makasalubong niya si Isabel na may dalang tray ng pagkain. Nagmistula siyang hangin na hindi nito nakita at nilagpasan lang. Wala din siyang kahit na anumang reaksyong makikita sa mga mata nito. Pero lingid kay Marius, naghahabulan ng luha ni Isabel nang tuluyang makapasok sa kwarto ng asawa. Kinamumuhian niya ang lalaki at walang kapatawaran para sa kanya nang iwan siya nito kung kailang buntis siya at nasa hospital ang kanyang ina. Kung kailang higit niyang kailangan ng nobyo. Iniwan siya nito nang walang paliwanag, ni walang paalam at lalong wala siyang kasalanan. Kaya ipagkakait niya ding malaman ni Marius na may anak sila. Kailanman, hindi ito kikilalaning ama ng kanyang quadruplets. Mabubuhay siyang kinasusuklaman ng lalaki sa pag-iwan nito sa kanya. Nanatili si Isabel sa silid ng asawa habang lihim na umiiyak. Nang maramdamang magigising na ang Don, nagpahid siya ng luha. Inalalayan niya itong umupo at pinakain tsaka pinainom ng mga gamot. Napakarami kasing ipinagbabawal sa lalaki na hindi nito kayang sundin, lalo na sa pagkain dahil sabi nga nito, minsan lang ang buhay ng isang tao kaya dapat habang mabubuhay, gawin ang lahat ng gusto. Matapos silang ikasal noon ni Don Charles, naging mabuti itong asawa sa kanya at tumayong ama ng 4 na anak nilang si Marius. Tanging mga kasama lamang nila sa bahay ang nakakaalam na hindi ang Don ang ama ng quadruplets at siya lang ang tanging nakakaalam na si Marius ang ama. At sa kabila ng katotohanan yun, hindi niya pinagsisisihang nagpakasal sa matanda dahil wala itong ibang ipinaramdam sa kanya kundi tratuhin siya ng espesyal. At syempre, hindi nila ginagawa ang isang bagay na ginagawa ng totoong mag-asawa. Sa papel lang sila mag-asawa, subalit tinrato siya nitong tila isang anak na babae at hindi naman siya nagkamali sa kanyang naging desisyon dahil naging maayos ang buhay nila ng kanyang mga anak at mananatiling lihim ang naging ugnayan niya kay Marius noon. Anong iniisip mo? Pukaw sa kanya ng Don sa kanyang pananahimik tapos na itong kumain na hindi nauubos ang kanyang dala. Iniisip ko kung kailan ka makakatayo dyan at masasamahan kami ng quadruplets maglakad sa labas. Pagsisinungaling niya, pero isa din naman iyon sa kanyang nais. 1 taon na ang nakakalipas nang bigla na lang itong manghina at hindi niya na kaya pang maglakad. Pagkuway mapait itong umiti sa kanyang sinabi, "Hindi na mangyayari pa iyon, Isabel. By the way, anong masasabi mo nga pala sa anak ko, kay Marius? Nakilala mo na ba siya?" Tanong nito sa kanya na iniba ang usapan. "Ha?" Bigla tuloy siyang kinabahan. Lingid dito na kanina lang iniyakan niya ang anak nito. "Mabait ang anak ko. Nagbago na rin siya sa pagiging playboy. Naisip kong kapag wala na ako, Isabel, hindi ka mawawala, okay? Hindi pa kaya pwede ba? Huwag ka na magsalita ng ganyan, kundi iiwan kita dito sa kwarto mo." Nagagalit niyang saad. "Are you blushing?" Natawa naman ito ng mahina. Dama niya kasing nag-init ang kanyang pisngi. Napahawak naman siya sa kanyang pisngi. "Hindi ah. Nabanggit ko kay Marius kasi gusto ko magkasundo kayo habang nabubuhay pa ako. Gawin mo yun para sa akin, Isabel." Saad nito na may halong pakiusap at seryosong boses. "Ayokong pag-usapan ng anak mo." Sabi niya na lang. "Paano pag wala na ako? Paano ka haharap sa kanya? Gusto ko ngayon pa lang maayos na ang pagsasama ninyo. Alam mo, mabuti pa magpahinga ka na. Hindi makakabuti sa iyo ang pagdadaldal." Saway niya sa asawa habang binubuhat ang tray na may lamang natira nitong pagkain. Sa halip na tumugon,
Ngumiti ito sa kanya, ngiting may laman at may ibig sabihin. Nabalitaan kong dumating na si Marius. Anong naramdaman mo pagkakita sa kanya? Tanong ni Lyra sa kanya. Sabado iyon at walang pasok sa school ang kaibigan. Isa na itong ganap na guro ngayon. Tulad nito, nakagraduate din naman siya bago pa lumaki ang kanyang tiyan, pero hindi na pinayagan ng Don na magtrabaho. Ang totoo, isinali na sa kanyang mga anak ang ibang kayamanan ng Don na tila ba pinaghahandaan ng lalaki ang paglisan nito ng maaga sa mundo. Siya nga ay pinamanahan ng malaking halaga sa bangko na hindi naman niya nais galawin. Hindi pera ang rason kung bakit niya pinakasalan ng matanda. Ano bang dapat kong maramdaman bukod sa galit, Lyra? Wika niyang tugon na hinabol ang 4 na anak na naghahabulan. Kasama niya din sina Ellen at Joanne para magbantay sa kanyang anak. Tuwing Sabado, ipinapasyal niya ang mga ito sa mall, sa park at kumakain sila sa labas. Mga bagay na nais niyang kasama si Charles. Malay mo, binalikan ka niya. Alam niyang nagbibiro lang si Lyra dahil sinabayan nito iyon ng tawa. Pagkuway inirapan niya ito. Tantanan mo nga ako. Galit na lang ang nasa puso ko, Lyra. Hindi ko na siya mahal. Sa inis, gusto niya itong singhalan. Natawa ito bilang reaksyon at nilantakan ng grapes na nakahain sa kanilang harapan. May mga baon kasi silang pagkain sa tuwing mamamasyal dahil ayaw niyang magutom ang mga bata. Hindi naman siya nag-aalala sa asawa dahil nandoon naman si Manang Ami. At isa pa, may isang private nurse ang doon. Ito rin naman ang may gustong ipasyal niya ang mga bata. 3 years old na ang mga anak niya at bibong-bibo. Makikita ang dugo ng mga Vertales na nananalaytay sa mga ugat nito, lalo na sa 3 lalaki niyang anak. Si Isha lang ang nag-iisang prinsesa, ang naiiba dahil nahahawig talaga ito sa kanya. Pero si Kaden, Yuan at Kael, ang kamukhang-kamukha ni Marius. Pero dahil hawig si Marius ng ama, tila nahahawig ang 3 anak sa dun at iisipin ng lahat na ito ang ama. Pero ayaw niya ng pag-aksayahan ng oras sa mga iyong isipin. Ang mahalaga sa kanya, maayos ang mga anak niya. Naagaw ang atensyon nila pareho nang tumili si Yuan dahil nadapa ito sa mabilis na pagtakbo. Sinakluluhan naman kaagad ni Yaya Joan dahil nagiiyak ang kanyang anak. At dahil mapang-asar si Kaden at Kael, tinawanan ng dalawa ang umiiyak na kapatid. Lalong nagpalahaw si Yuan. Si Isha naman, naaawang hinagkan at niyakap ang nasaktan na kapatid. Sa 4 niyang anak ay magkakaiba ang ugali. Namana ng 2 ang ugali marahil ni Marius na may kalukuhan at habang lumalaki ang mga ito, kay Charles lang madalas makinig. Si Yuan ay aminado siyang lampa kumpara kay Kael at Kaden na kapag nasaktan, hindi umiiyak pero syempre takot na ang mga ito kapag galit na siya. Mami, si Kaden po itinulak niya ako. Palahaw ng anak niyang si Yuan habang papalapit, karga ni Yaya Joan at hawak ni Isha sa kamay. Lampa po kasi. Dinig niyang nakasunod na saad ni Kaden na sinigundahan ng tawa ni Kael, ang 2 niyang anak na bully. Habang inaalo naman ni Yaya Joan ang umiiyak na bata, si Yaya Ellen naman pilit na sinasaway ang bully na sina Kael at Kaden. Niyakap niya ang umiiyak na anak at inalo matapos bigyan ng warning look ang 2 bully. Sa bahay niya ito mamaya sasabunin sa ginawang kasalanan. Mabilis namang tumigil si Yuan matapos niyang hinalikan ang tuhod nitong nasugatan. Boys, hindi niyo dapat tinatawanan ng nasaktan yung kapatid, ha? Paano kung sa inyo nangyari yun? Dapat love lang, okay? Pangaral ng kaibigan sa 2 inaanak. Kasi po, Tita Ninang, wala naman po siyang sugat pero ang lakas niyang umiyak. Katwiran ni Kaden. Kahit pa, dapat kayong magkakapatid ay nagmamahalan. Isa man sa inyong nasaktan, huwag niyong tatawanan. Lalo ka na, Kaden, isa ka pa, Kael. Dagdag pa ni Lyra. Napanguso ang 2 at bumuka ang bibig para mga twiran. Hep hep, bawal sumagot kapag alam ninyong mali kayo. Tandaan ang hindi good boy, walang gift sa Christmas. Pananakot ni Lyra. Itinikom ng 2 ang bibig, tsaka tumingin kay Yuan na hindi na umiiyak at sabay na nagsorry. Napatawad naman kaagad ng mabait niyang anak, sina Kaden at Kael. Pagkatapos ay tsaka niya pinakain ng mga ito. Umuwi na rin sila para makatulog ng 4. Tiyak niya nga abutin ito ng pagod sa biyahe.
Sa kotse, tahimik sina Yuan at Isha sa tabi ni Yaya Joan, kandong nito ang babaeng anak. Sa kabilang gilid naman nakapwesto si Yaya Ellen na napapagitnaan sina Kaden at Kael na naghahagikgikan na tila ba may pinag-uusapan na tanging silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Habang abala siya sa pagmamaneho, napansin niyang napasulyap sa kanya si Lyra na nasa passenger seat. Napangiti ito sa dalawa niyang anak na naghahagikgikan. Siya man ay napangiti na lang din. Sa kabila ng kakulitan ng dalawa na kahit minsan nauubos na ang kanyang pasensya, ay may pagkakataong namimiss niya na rin ang ganitong eksena. Sabi nga ng asawa ay mga bata lang sila't hayaang gawin kung anumang gusto. Hindi madaling maging ina ng 4 pero kinakaya niya dahil nandyan ito na gumagabay sa kanya. Pero hanggang kailan siya kayang samahan ni Charles? Hindi niya yata kakayaning magpatuloy sa buhay na wala ang asawa. Nasanay siyang nandyan ang dun at ginagabayan siya at pinapalakas ang loob niya. Pagdating sa bahay, naghahabulan sina Kaden at Kael papasok ng mansyon. Excited ang mga ito marahil ibalita sa dun ang naganap kanina sa kanilang pamamasyal. Si Yuan, nakatulog na kaya binuhat na lang ito ni Yaya Joan. Si Isha naman, kinarga niya dahil mabilis na sinundan ni Yaya Ellen ang dalawang makulit niyang anak. Pero nahinto ang dalawang bata sa pagpasok at napatda pagkakita sa isang matangkad na lalaki sa bungad ng pintuan, si Marius. Kita niya ang pagtataka sa mga ito habang nakatitig kina Kaela at Kaden. Kalaunan, inilipat naman ito ang paningin kay Yuan na tulog habang karga ni Yaya Joan. Pagkatapos ay kay Isha na karga niya. Kinabahan bigla si Marius habang nakikipagtitigan sa dalawang batang nakatingala sa kanya. Bahagyang naniningkit ang mga mata na tila sinisino siya at iisa ang hulma ng mukha nitong hindi maikakailang dugong Vertales. "Hi!" Munting tinig ng batang Pilyo at nginitian siya mula sa pagkakakunot ng noo. Hindi siya nakasagot kundi para siyang nabato sa kanyang kinatatayuan. Sino ang mga batang ito? Yaya Joan, Yaya Ellen, dalhin sa kwarto ang mga bata. Paliguan at patulugin. Mando ni Isabel sa dalawang maid. Halika ka Kaden. Hindi pa rin makakilos si Marius ni makapagsalita hanggang sa nilagpasan siya ng lahat. Maging si Isabel na karga ang batang babae na kamukhang kamukha nito. Nakita niya pang naiwan sa kanya ang tingin ng batang babae hanggang sa may akyat ito sa hagdan ay walang kurap na nakamasid sa kanya. Matagal siyang nanatili sa may bukana ng pinto habang tila ba naririnig pa rin ang maliit na boses ng batang bumati sa kanya kanina. May kakaiba siyang pakiramdam sa mga batang yun. Hindi siya mapalagay na tinungo ang komedor upang uminom ng tubig dahil tila ba nauhaw siya. Saktong nasa komedor naman si Manang Ami. Binati kaagad siya nito. Puno ng curiosity na humarap siya sa ginang matapos kumuha ng tubig sa ref. Nagsalin din siya sa baso pero nanatili lamang iyon sa kanyang kamay habang tinatansya kung papaano siya magtatanong. Hindi alam ng ginang ang tungkol sa kanila ni Isabel noon, ni walang nakakaalam sa relasyon nila ni Isabel, ultimo ang ama niya. Manang, pwede bang magtanong? I know this woman named Isabel. Anak siya ng labandera sa mansyon before, right? Paninimula niya. Napatingin sa kanya si Manang Ami. Si Isabel ay anak ng dating katulong dito na si Dolores kung natatandaan mo pa. At oo, anak siya. Matapos ang libing ni Dolores, inalok siya ng papa mong pakasalan dahil wala ng pamilya ang batang yan. Pumayag naman si Isabel at hayun yung 4 na batang nakita mo kanina ang bunga ng pagmamahala nilang dalawa. Pagkukwento sa kanya ng ginang, sa narinig, bigla niyang nabitawan ng hawak na basong may lamang tubig na hindi niya pa naiinom. Nashock lang naman kasi siya sa nalaman at kasabay ang matinding pagkamuhing naramdaman. Si Isabel, nagpakasal sa papa niya at nagkaanak pa ang dalawa. Para ano? Para sa pera? Sus Mariosip naman iho, nakakagulat ka naman. Sigaw ng ginang habang sapo ang dibdib. Napatingin ito sa nagkalasog-lasog na baso. Dama ni Marius ang panginginig ng kalamnan. Ang papa niyang nagpakasal ulit na hindi niya alam at sa babae pang iyon na mukhang salapi. Napatiimbagang siya at naikuyom ang kanyang kamao. Manang, hindi ko matatanggap ang babaeng yun dito sa bahay. Hinding-hindi. Galit niyang sigaw. At bakit? Hindi mo ba kilala si Isabel kaya nakakapagsalita ka ng ganyan?
5 taon nang nanunungkulan ng kanyang ina rito sa mansyon, kaya tumatanaw lamang ng utang na loob ang ama mo. Kung alam mo lang sana ang hirap ng pinagdaanan niya. Ulila na siyang lubos ng pakasalan ng ama mo. Saan siya pupunta kung papaalisin mo siya rito? At simula nang maratay ang ama mo sa 1 taon na nakalipas, siya na ang nag-aruga sa iyong ama. Mahabang saad nito habang nagsisimulang walisin ang nagkalat na bubog. Galit siyang tumalikod. Gusto niyang durugin si Isabel sa pagkakataong yun. Ang kapal ng mukha nito, manggagamit. Pinatunayan lamang ng babae na walang ibang mahalaga rito kundi pera. Sa dami ng lalaki, ang kanya pang ama na parang tatay na lang din ito. Nakakasuka. Alam niya ang rason nito kung bakit nagpakasal sa kanyang ama. At kung sa tingin nito magtatagumpay ang babae, nagkakamali ito. Hindi niya hayaang magtagumpay si Isabel sa mga plano. Pagdating sa kanyang silid, pinagsusuntok niya ang kawawang pader na walang kinalaman sa kanyang galit. Isabel, lalo kitang kinamumuhian. Mariin niyang bulong habang pinipiga ang bagay na nasa kanyang mga kamay at iniisip niyang si Isabel yun. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina at nagpatawag ng meeting upang i-announce na siya na ang magte-take over ng company dahil nakaratay na ang kanyang ama. At kahit maghapon siyang abala sa trabaho, sumasagi pa rin sa isip niya si Isabel. Sakto pang pag-uwi niya ng hapon, nasa garden ito at abala sa pagdidilig ng mga halaman. Si Isabel pala ang dahilan kung bakit may namumulaklak na halaman sa kanilang bakuran. Umaakto itong ina niya, ganun ba? Tingin ba ni Isabel kaya nitong pantayan ng mama niya? Bumulong na naman ang matinding galit sa dibdib niya para rito. Talagang gusto nitong palitan ng lugar ng kanyang ina dito sa mansyon. Malalaking hakbang ang ginawa niya na nilapitan ang babae. Kamusta ka na, bitch? Tanong niya habang pinasasadahan ito ng masamang tingin. Nag-angat naman ito ng muka at direktang tumingin sa mga mata niya. Malamig siyang tinignan. Dumating ka na pala, Marius. Gusto mo ba ng makakain? Nakangiti pang tanong sa kanya ng babae. Dahil dito, lalo siyang nainis. Huwag kang umastang ina ko, Isabel. Dahil hindi kita matatanggap sa pamilyang to. Pag-uuyam niya, tsaka matalim itong tinignan mula ulo hanggang paa. You're nothing but a gold digger, bitch. Natigilan si Isabel sa masakit na tabas ng dila ni Marius. Sa bagay, pagkatapos niyang magpakasal sa ama nitong milyonaryo, ano pa bang inaasahan niyang iisipin ng ibang tao, kundi ang alipustahin siya. Masakit lang dahil nagmula iyon sa lalaking una niyang minahal. Sa kabila ng ginawa sa kanya noon, ito pa ang galit na galit sa kanya. Kung sa bagay, yun naman talaga ang totoo. Siguro nga pera ang dahilan kung bakit siya nagpakasal sa ama nito, dahil sa iniwan nitong kahihiyan sa kanya ni Marius. Ganun pa man, buhay niya pa rin ito't may karapatan siyang magdesisyon para sa kanyang sarili pagkatapos siya nitong ibasura. Pero isa na siyang Vertales ngayon, kaya hindi siya nito pwedeng maliitin. Hindi niya rin hahayaang mangyari yun. Lagapak ang kanang pisngi ni Marius matapos lumipad ang palad niya at dumapo sa mukha nito. Asawa ko ng ama mo, kaya sa ayaw at sa gusto mo, irespeto mo ko. Naiintindihan mo kung ayaw mong makarating ito sa papa mo. Galit niyang sabi, tsaka tinanggal ang gloves na suot at ibinato sa mukha ng lalaki tsaka ito iniwan. Napatdaman si Marius sa ginawa ni Isabel sa kanya ay masama niya itong sinundan ng tingin. Nahaplos niya ang namanhid na pisnging tinamaan ng malakas nitong sampal na hindi niya inaasahan. Wala pang kahit na sinong babaeng nakakagawa nito sa kanya. Hindi pa siya nakapiyok. Dahil dito, galit niyang sinipa ang vase na nakaharang sa daraanan niya. Tsaka tuloy na pumasok sa loob ng bahay hanggang sa kwarto. Nagbihis siya at tinungo ang kwarto ng ama. Kailangan nilang makapag-usap. Sa kwarto ng ama, naulinigan ni Marius na kausap nito si Attorney Chavez. Mahina ang boses ng dalawa at hindi niya yun masyadong maintindihan. Gusto niya sanang malaman kung bakit nito pinatawag si Attorney. Bakit hindi ka pumasok? Hindi yung parang magnanakaw ka dyan. Saad ng isang boses sa kanyang likuran. Si Isabel iyon ng kanyang maulinigan. Nakasuot ito ng sleeveless at maiksing short na bumagay sa babae kaya lalong lumitaw ang mahubog nitong katawan. Saglit siyang naparalisa sa kanyang kinatatayuan nang makita ang simpleng kagandahang kinabaliwan niya noon.
Hindi niya akalaing matapos nitong magluwal ng 4 ay napakaganda pa rin ang katawan ni Isabel. Tsaka ba't ba siya nagagandahan sa babaeng ito? Kinamumuhian niya nga ang babae. Malamang alam nitong may bisita ang kanyang ama, kaya nagawa nitong magpa-sexy kay Atty. Chavez. Ang kapal ng muka, hindi na nahiya sa kanyang ama. Nakadama na naman siya ng matinding galit sa babae na manganing-aning baluti ng kumot para lang maitago ang katawan nito kay attorney. Pero nilagpasan lamang siya at pabagsak na pinagsaraduhan ng pintuan. Ginagalit talaga siya ng babaeng ito. Sa halip na pumasok sa kwarto ng ama, tumuloy na lamang siya sa baba. Pwede naman niyang tawagan si Atty. Chavez para alamin kung anong sadya nito sa kanyang ama. Pagbaba ng hagdan, natanaw niya ang 3 batang naglalaro sa sala. Hawig na hawig ito ng kanyang ama nung maliit pa ito, maging sa mga mata. Natigilan siya nang mapansing mas nahahawig sa kanya si Kael. Napangiti pa siya. Siyempre, kapatid niya ito sa ama. Inaamin niyang galit siya kay Isabel pero hindi niya magawa sa 3 mga musmus na naroon. Tila pa nga hinaplos ang puso niya nang makitang naglalaro ang mga ito at nasisihan siyang panoorin ng 3. Napakasaya ng mga ito at kita niya sa inosenteng mata ang hindi matatawarang kasiyahan. Naririnig niya ang tili at hagikgikan ng mga ito at may nag-uudyok sa kanyang lumapit at makisali. Kalaunan, bumaba siya ng hagdan kaya napansin siya ng 3. Hay! Kuro na mga ito pagkakita sa kanya. Lumapit kaagad ang isang batang natatandaan niya na ang pangalan ay Kael. Umiti siya kaya nagkatinginan ng 3 para magpalitan ng ngiti. Hindi nag-alangan ng isa na hinawakan siya at hinila, bit-bit ang isang laruan na gusto nitong buksan niya. Nang mahawakan, naroon ang pagnanais na yakapin ito. Hindi niya maintindihan ang sarili. Nang makuha ang loob ng 3, dinumog siya nito. Kinuha ang lahat ng laruan at nakipaglaro sa kanya. Nakasalampak na silang lahat ngayon sa semento at naglalaro. Ang isa may hawak na number puzzle. Ang isa'y Lego. Ang isa'y robot. Natagpuan na lang niya sa sariling nag-e-enjoy siya kalaro ang mga bata. Kinakausap kasi siya ng 3 na para bang matagal nang magkakakilala. Maya-maya, napansin niyang kulang ang 4. Nawawala ang batang babae. Habang naglalaro ang mga ito, pinagmamasdan niya ang 3. Napaparanoid na naman siya sa kakaisip kung paano nagkaroon ng anak na quadruplets ang ama at si Isabel. Kung bibilangin niya ang taon kung kailan ikinasal ang ama at ang dating nobya, masasabi niyang hindi ang ama niya ang ama ng mga bata pero imposible dahil halatang dugong Vertales ang nananalaytay sa mga ito. Hindi kaya nabaling ang atensyon niya nang biglang umiyak ang isang batang nasa kanyang harapan na dahil siguro sa malalim na pag-iisip, hindi niya na napansin na nag-aaway na pala ang mga ito. Basta na lang niya nakitang pinagtutulungan ng 2 ang isa at inaagawan ng laruan. Agad niyang inawat ang 3 pero dahil sa palahaw ng isa ay marahil narinig ni Isabel kaya patakbo itong lumapit sa kanila at nakita niyang galit na galit ito at mabilis na hinawakan ang mga anak at inilayo sa kanya. Isabel, nagkakamali ka. Hindi ko sila sinasaktan. Pagtatanggol niya sa sarili, nababasa niya kasi sa mga mata nito ang galit sa kanya. Sinaktan mo man or hindi, wala akong pakialam. Wag kang lalapit sa mga anak ko. Galit nitong sigaw. At bakit naman? Mga kapatid ko sila, hindi ba? Ayaw mo bang kilalanin nila akong kuya? Ngisi niya na may kasamang pangiinsulto. Hindi niya maunawaan ngayon kung bakit tila naaaliw siyang makita itong galit na galit. Parang pakiramdam niya nakaganti na siya sa ginawa nitong panluloko sa kanya at pagpapakasal sa kanyang ama. Oo, nihinagip kahit kuya, ayokong kilalanin kanila. Oras na makita kong lalapit ka pa sa mga bata, aalis kami dito. Napipiko nitong sabi sa kanya. Kita niyang galit na galit ito na hindi niya mawari dahil namumula ang magkabilang pisngi ni Isabel. Pagkasabi nun, isa-isa na nitong inalalayan paakyat ang 2 bata habang ang isa ay karga naman ito. Napabuntong hininga siya habang sinusundan ng tingin ng mga ito. Bukod kasi sa nakikita niyang galit na nakabalatay sa mga mata ni Isabel, tila mayroong hinanakit. Binaliwala niya lang ang nasa isip at nagtuloy na lang sa kanyang kwarto. Nagkulong siya hanggang sa makaramdam ng gutom.
Napansin niyang gabi na pala. Lumabas siya upang mag-prepare ng makakain. Hindi naman siya sanay na ipinaghahanda pero birong nadatnan niya si Isabel sa komedor. Naghahain ito ng pagkain marahil para sa kanyang ama. Tuksong hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa at may kung anong nag-aarok sa sariling angkinin niya ito. Para bang nananabik siya bigla sa babae. Gusto niya itong yakapin, siilin ng marubdob na halik tsaka dalhin sa ibabaw ng kama at durugin sa mga bisig niya. Dahil nagagalit siya sa mga sandaling yun, sa isipang kaya siya nitong ipagpalit sa kanyang ama. Malaking insulto para sa kanya, hindi niya matanggap. Nagsugpong ang mga titig nila nang malingunan siya kasabay ang pagragasa ng kakaibang init na lumukob sa kanyang katawan. Pakiramdam niya, uminit ang temperatura sa loob ng komedor pero agad itong nagbaba ng tingin at nagmamadaling binuhat ang tray at nilagpasan siya. Nalanghap niya pa ang natural nitong bango na lalong nagpasidhi ng nararamdaman niya. Naikuyom niya ang isang kamao habang unti-unting kinakalma ang damdamin. Bakit ganito? Apektado pa rin siya kay Isabel. Mahal niya pa ito magpahanggang ngayon? Inaamin niya iyon sa kanyang sarili? Halos hindi siya makatulog sa gabing yun sa kakaisip sa babae. Minabuting magbabad sa ilalim ng shower upang mawala ang init na nag-uumalpas sa kanya. Halos isang linggo nag-stay si Mario sa kanyang kondo. Umiiwas kay Isabel dahil sa damdamin niya para sa babae. Hanggat maaari, siya na lang ang lalayo. May hinanakit din siya sa kanyang ama nang malaman mula kay Attorney Chavez na sa last will and testament nito ay naipangalan na sa quadruplets ang lahat ng kayamanan ng mga Vertales at makukuha lamang niya ang kanyang parte kung pakakasalan niya si Isabel kapag pumanaw na ito. Hindi siya makapaniwala na mas minahal ng kanyang ama ang pangalawang asawa nito kaysa sa kanya. Ayaw niyang kumprontahin ng ama ukol dito dahil mag-aaway lamang sila at ayaw niyang magkaroon ito ng kahit nakatiting na hinanakit sa kanya. Mahal niya ang ama kaya siya na ang lalayo kahit gusto niya itong makasama sa natitirang sandali nito sa mundo. Pero hindi niya inaasahang gigimbal sa kanya ang isang balita matapos lamang ang 2 linggo na hindi siya umuwi. Isinugod daw ang kanyang ama sa hospital at hindi na ito umabot pa ng buhay. Pa! Tanging pagsigaw at malakas na iyak na lamang ang kaya niyang gawin nang maabutan itong wala ng buhay sa hospital. Tiniis niya ang ama dahil sa hinanakit niya ni hindi man lang ito nakausap sa huling sandali. Ang laking pagsisisi niya. Napakasama niyang anak. Pakiramdam niya ngayon ay nag-iisa na lamang siya. Wala na ang ama at ang kanyang ina. Dama niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang umiyak kahit na anong pigil. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong mapag-isa. Malamig niyang tanong kay Isabel nang mabungaran niya sa labas ng kwarto. May dala itong tray na may lamang pagkain para sa kanya. 1 linggo na iyon simula nang ilibing ang kanyang ama at hindi pa siya makapag-move on. Nagluluksa pa rin siya hanggang ngayon. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na 1 linggo ka nang hindi pumapasok sa opisina. Ilang araw ka na ring hindi kumakain. Wika nito sa malambot na boses. Tinignan siya nito ng masama. Hindi ako katulad mo na ang bilis makapag-move on sa pagkawala ni Papa. Dahil hindi mo naman siya minahal, kundi pera niya lang yung habol mo sa kanya. Ngayong nakuha mo na yung ipinamana ni Papa sa'yo, masaya ka na ba, Isabel? Pangiinsulto niya sa babae sa galit na boses. Napayuko ito sa sinabi niya at nakita niya ang pamumula ng mga mata nito pagkuway tumitig sa kanya. 1 taong mahigit kong inaruga ang iyong ama simula nang maratay ito. Pinapaliguan araw-araw. Pinapakain sa mga palad ko. Binabantayan nung naghihingalo siya. Mga bagay na hindi mo nagawa para sa kanya. Pero kailanman, hindi ko pinagsisisihang ginabayan siya dahil wala ka sa tabi niya. Kung ano man ang nakuha ko mula sa ama mo, di ba sapat lang yun para sa mga sakripisyo ko? Palibhasa wala kang alam kung kaya masakit kang magsalita laban sa akin. Pero tandaan mo to, Marius. Marami akong hirap na tiniis para lang makuha ang yaman ng ama mo. Mahabang saad ni Isabel sa kanya habang namamalisbis ang mga luha nito sa mata para magtagis lamang ang mga bagang niya. Kaya sinalubong niya rin ng galit ang mga mata nito. Sa'yo na rin nagmula ang lahat, Isabel.
Sa narinig ko ngayon, pinatunayan mo lang kung anong klaseng babae ka. Kung ano mang hirap ang pinagdaanan mo at sakripisyo mo sa ama ko, deserve mo yan. Pero ipapaalam ko lang sa'yo na gagawin kong impyerno ang buhay mo rito sa bahay. Hindi mo makukuha ang magandang pagtrato mula sa akin katulad ng ginawa sa'yo ni Papa. Ibahin mo ko sa kanya. Pagkasabi nun, pabagsak niya itong pinagsarahan ng pinto. Napabuntong hininga naman si Isabel at nagpahid ng mga luha matapos halos mabingi sa malakas na pagsara ng pintuan ng kwarto ni Marius. Bakit kailangan niyang umiyak sa harapan nito? Gayong inaasahan niya na ang pasakit na gagawin ni Marius sa kanya. Ang mahalaga na lang ngayon, maayos ang buhay ng mga anak niya. Ayaw niyang maranasan ng mga ito ang hirap na kanyang pinagdaanan. Sisiguraduhin niya yun. Binalik na lamang ni Isabel ang pagkain sa komedor. Hindi niya pipilitin kumain si Marius kung ayaw nito. Siya na nga itong nagmamalasakit. Siya pa itong napasama kanina. Nagluluksa din naman siya sa pagkawala ng asawa. Lalo't napakabuti nito. Hindi niya makakalimutan si Don Charles at ang magandang bagay nitong ibinigay sa kanya. Lalo na sa pagmamahal na tanging ito lang ang nagparamdam. Masakit mang mawala ito. Kailangan niyang tanggapin. Lalo't may mga anak siyang nangangailangan ng kanyang pag-aaruga. Minsan, naitatanong niya sa sarili kung bakit kailangang mawala ang mga taong nagmamahal sa kanya. Una, ang ama, sunod ang ina, at heto, ang kaisa-isang taong nagpahalaga sa kanya ay kinuha na naman. O, sinabi ko naman kasi sa'yo, diba? Ani manang sa kanya nang madatnan niya sa komedor. Kilala ko ang lalaking yun. Kapag gusto, gusto. Kapag ayaw, walang makakapilit sa kanya. Napabuntong hininga siyang inilapag ang tray sa ibabaw ng mesa. Oo nga po Akala ko talaga, manang, kilala ko na siya pero nagkamali ako. Makahulugan niyang saad. Hindi mo makikilala ang isang tao hanggat hindi mo nakakasama ng matagal. Isa pa, mataas ang pride ni Marius at mahirap pa amuhin. Kaya Isabel, habaan mo sana ang pasensya mo pagdating sa kanya. Pahayag nitong nakikiusap. Tumango siya pero hindi na nagsalita pa. Natatandaan niya ang binitiwang salita nito kanina. Sinabi ni Marius na gagawin nitong impyerno ang buhay niya. Ganon siya kinamumuhian ng lalaki. Matapos iligpit ang pagkaing inihanda niya para kay Marius, tumalikod siya at tinungo ang kwarto ng mga anak niya. Nadatnan niyang tulog na tulog ang apat. Naroon si Ellen at nagliligpit ng gamit. Binati siya nito tsaka lumabas matapos ang ginagawa. Siya naman ay tila pagod na umupo sa tabi ng kama ng mga anak. Hinawakan niya ang kamay ni Isha na siyang mas malapit sa kanya. Dahil sa apat niyang anak, ang daming nagbago sa buhay niya. Ang dami niyang sakripisyong pinagdaanan. Sakripisyo na siya lang ang nakakaalam. Kakayanin niya kahit ano pa. Masakit mang araw-araw marinig ang sumbat ni Marius dahil sa pagpapakasal niya sa ama nito. Kakayanin niya ang lahat ng yun. Magpapakatatag siya dahil wala nang isang taong nagpapadama ng pagmamahal sa kanya. Nag-iisa na lang din siya. Tanging ang mga anak na lang ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Hindi na malaya ni Isabel na tumutulo na ang kanyang mga luha. Humiga siya sa tabi ni Isha hanggang sa nilamon siya ng antok at nakatulog. Ngayong wala na ang Don, anong plano mo, Bes? Pag-uusisa sa kanya ni Lira. Abala ito sa pagtitimpla ng juice sa isang pitchel. Nandito sila pareho sa kusina habang ang kanyang mga anak naman nasa sala kasama ang dalawang yaya at nanonood lamang ng cartoon movie. Dinalaw niya si Lira sa bago nitong tinitirahan para kamustahin. Matagal na silang hindi nakikita simula ng ilibing ang asawa. Matagal na rin siyang inanayahan itong pumasyal pero ngayon niya lamang dinagawa. Isa pa nais niyang iwasan si Marius kahit sa araw na yun. Pakiramdam niya, napakasikip ng mansyon para sa kanilang dalawa. Ngayong wala na ang magtatanggol sa kanya, magagawa na siya nitong pasakitan muli dahil iyon lang naman ang kayang gawin ng lalaki sa kanya. Sa ngayon wala pa. Tugon niya na tinulungan na itong gumawa ng sandwich. Bes, hindi sa nangingialam ako no? Baka kasi panahon na para malaman ni Marius na siyang ama ng quadruplets. Dagli siyang napabaling ng tingin dito at nabasa naman kaagad ni Lira ang rumihistrong takot sa kanyang mga mata. Hindi niya pwedeng malaman. Pag-iwas na ng tingin.
Gusto mo bang lumaki ang mga bata ng walang ama? Tsaka malay mo, baka dahil sa mga anak ninyo, mawala ang matinding galit niya sa'yo. Paano kung ilayo niya sa akin ang mga anak ko? Lira, ikakamatay ko yun. Ano ka ba? Hanggang 7 taon, nasa ina ang custody ng mga bata. Tsaka baka nakakalimutan mo, mas mayaman ka na kay Marius ngayon. Once na inilayo niya sa'yo ang mga bata, may paglalagyan siya. Tsaka ito mahinang tumawa. Hanggat hindi nakikipag-ayos si Marius sa akin, hanggat hindi niya ako tinatrato ng mabuti, hindi niya makikilala ang mga anak niya. Napataas ang kilay nito. O sige bes, kung yan ang gusto mo, wala naman ako magagawa. Ang sa akin lang, pareho kayong nahihirapan. Alam ko namang mahal nyo pa rin ang isa't isa. Matapos nitong ilagay sa tray ang merienda, ay dinala na nila sa sala. Ikaw, kamusta? Pag-iiba na lamang niya ng topic. Heto, solo flight since lumipat ng tirahan. Anong masasabi mo sa bago kong bahay? Masayang tanong nito na iginala ang paningin sa sala. Ngumiti siya, tsaka inilibot ang paningin. Okay naman, pero bakit mo naisipang lumipat? Nagrarenta ka patuloy ngayon. Alam mo naman si Itay, may pata ka rin na paglagpas ng 25 years old ang mga anak niya. Dapat nakalipat na ng bahay at may sarili ng trabaho. Kumbaga kaya nang tumayo sa sariling mga paa, tsaka kaya nang buhay ng sarili. Kaya heto, nagbalot-balot na si Ining. Mahabang pagkukwento nito na idinudulog ang merienda sa 4 niyang tsikiting. Pinag-agawan naman ito ng kanyang mga anak. Kahit papaano sa araw na yun, hindi naisip ni Isabel ang kanyang mga problema. Nagagawa niyang umiti at tumawa. Sa bahay ng kaibigan, tila nagkaroon siya ng peace of mind. Kung pwede nga lang na dito na lang sila makisiksik sa bahay ng kaibigan, baka ginawa na niya. Ang kaso 2 lang ang kwarto. Hindi sanay ang kanyang mga anak na matulog sa hindi komportabling lugar. Manang Ami, nasaan ang mga bata? Pag-uusisa ni Marius nang mapansing hapon na pero hindi pa lumalabas ang mga bata sa kwarto. Nasanay kasi siyang makita itong nagkakalat ng mga laruan sa sala at nadadat na niyang maingay. Kapag nakikita niya ang mga ito, nawawala ang anumang mabigat sa kanyang dibdib. Natutuwa siya sa 4. Ipinasyal ni Isabel, nitong mga nakaraang linggo kasi abala ang babae sa libing ng ama mo kaya hindi niya nagawa. Napatingin siya sa may labasan, tila uulan. Kasama ba nila si Mang Empoy? Muli ay tanong niya. Ewan ba kung bakit bigla siyang nag-alala sa mga ito? Naku, kapag may lakad yang si Isabel, siya mismo ang nagmamaneho. Nasa po niya ang noo. Hindi ba siya nababahala? Mga bata ang kasama niya. Paano kapag may nangyari? Nag-iisip ba siya? Saan sila pumunta? Susunduin ko sila. Dama niya ang pag-iinit ng ulo, pero nagawa pang umiti ni Manang. Hindi ugali ni Isabel magpaalam sa akin kung saan siya pupunta. Isa pa, hindi ako nag-aalala dahil mas maingat pa sa yung mag-drive yun. Total nag-aalala ka, bakit hindi mo tawagan? Naisip ni Marius na tama si Manang Ami kaya napatalikod ito na hindi na nagsasalita pa. Kung alam mo lang sana ang totoo, Marius, bulong ni Manang habang pabalik na sa kusina. Kasalukuyang nasa supermarket sina Isabel sa mga oras na iyon. Pagkagaling nila sa bahay ng kaibigan, dito na sila dumiretso dahil balak niya mag-grocery. Kasama din nila si Lira para mamili na rin ng stock sa bahay. At dahil maingay sa paligid, hindi na malayan ng babae ang pagtawag ni Marius. Nakasilent din ang phone nito at tanging vibration lang na hindi naman naramdaman ng babae. Pasado 4:00, pauwi na sila nang mapansing madilim ang paligid. Bubuhos yata ang malakas na ulan. Si Lira ay nagtaksi na pauwi para hindi na sila abalahing ihatid pa ito. Nasa kalagitnaan na sila ng daan nang bumuhos nga ang malakas na ulan. Dahil dito, nagkabuhol-buhol ang traffic at sa malas nasiraan pa sila ng sasakyan. Mabuti na lang at may nagmagandang loob sa kanilang ihatid sila ng mga bata. Pahirapan pa ang paglipat ng mga bata sa kabilang sasakyan ng lalaking nagpakilalang Roger dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pagdating sa bahay, nakailang buzzer si Roger bago sila sinalubong ng payong ni Manang Ami. Si Roger na rin ang nagbuhat ng 2 bata habang siya naman ang nakahawak ng payong. Tig-isa namang nagbuhat sina Ellen at Joanne. Pagdating naman sa loob ng bahay, inasikaso kaagad ni na Ellen at Joanne ang mga bata na dinala sa kwarto upang bihisan. Ang lahat ng iyon ay kitang-kita ni Marius.
mula sa kung paanong inihatid sina Isabel ng isang lalaki hanggang sa loob ng bahay. Ang kapal talaga ng muka. Nagdala pa talaga ito ng lalaki sa loob ng pamamahay niya. Wala pang isang buwang namamatay ang kanyang ama. Hindi talaga ito makatiis. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at bumaba ng hagdan. Roger, salamat ha. Nahihiya pang saad ni Isabel sa lalaki. Kung hindi dahil kay Roger, baka magpahanggang ngayon nasa gitna pa sila ng daan. Ngumiti naman ito. Walang anuman Isabel, ako na ang bahalang magpahatid ng sasakyan mo dito. Nga pala, nasan ang ama ng mga bata? Bakit hinahayaan kayong umalis na kayo lang? Ako ang ama ng mga bata. May problema ba? Mula sa hagdan ang boses ni Marius at galit na lumapit sa dalawa. Malayo pa, kita niya na kung paano titigan ng lalaki si Isabel at hindi niya nagugustuhan yun. Alam niya ang klase ng titig na iyon. Nang makalapit ay agad inakbayan si Isabel na ikinaigtad naman ng babae. Nagpaalam naman kaagad si Roger at sinabing naawa lamang sa mga bata kaya nagpresintang ihatid ang mag-iina. Pwede ba sa susunod Isabel? Magpaalam ka sa akin kung saan ka pupunta at next time, sasagutin mo ang tawag ko. Pagalit na saad ni Marius sa babae bago ito tinalikuran at muling umakyat. Napasulyap naman si Isabel kay Manang Ami na nakita ang ginawa ng lalaki pero nginitian lamang siya ng ginang. Nagkibit balikat na lang siya at nagpaalam na tutunguhin ang kanyang silid. Bakit nagpakilalang ama ng mga bata si Marius kanina kay Roger? Anong ibig nitong sabihin? Tanong sa kanyang isipan. Kinabukasan, paglabas ng silid ni Isabel, nagkagulatan pa sila ni Marius dahil galing ito sa kwarto ng mga anak niya. Naka-business suit ang lalaki na tila papasok sa office. Nagpatawag ako ng doktor. Nilalagnat si Isha. You know what? This is all your fault. Ang lakas ng ulan kahapon, hinayaan mong mabasa ang mga bata. As usual, galit na naman ang boses nito. Pero dama niyang mas nanaigang pag-aalala para kay Isha. Naroon pa rin ang damdamin ng lalaki para sa mga anak niya bilang ama kahit na hindi nito alam ang katotohanan. Hindi siya sumagot sa sinabi ng lalaki na nilagpasan lang ito dahil bigla din siyang nag-alala para sa anak niya. Wala siyang kamalay-malay na nilalagnat ito. Isha, baby? Agad niyang dinaluhong ang anak na nakahiga pa sa kama saktong pagpasok niya sa kwarto. Naroon ang doktor na sinasabi ni Marius at halatang tapos na nitong tignan ng anak niya. Si Yaya Joan ay naroon din. Ang tatlong bata naman ay nakamata lamang sa kapatid na naaawa sa pagkakasakit nito. Mommy, iyak ni Isha at yumakap sa kanya. Okay na siya miss, nakainom na ng gamot. Maya-maya mawawala na ang lagnat pero tuloy-tuloy pa rin ang pagpapainom ng gamot hanggang bukas. Kausap ng doktor sa kanya. Kinaraganan niya si Isha at pinatahan. Maaaring nabasa ito ng ulan kahapon. Tama naman si Marius. Kasalanan niya ang lahat. Salamat po doktor. Tugon niya rito. Mr. Vertales, magpapaalam na ako. Tawagan mo na lang ulit ako para sa follow-up check-up ni Isha tomorrow. Baling nito kay Marius, nakasunod niya palang pumasok sa kwarto. Salamat, Doc. Saglit na kinamayan ng lalaki ang doktor, tsaka sinamahan na sa labas. Isabel, naghanda pa ako ng pagkain ni Isha pero wala pa siyang gana. Singit ni Yaya Joan, Isabel lang ang nakasanayang itawag ng mga kasamahan sa bahay at ayaw niyang tawagin siyang ma'am dahil hindi naman siya sanay. Mami, kailan po namin makakalaro si Isha? Singit na tanong ni Yuan. Tsaka mami, bakit po siya mainit? Ako po hindi. Pumangalawa si Kaden at sinalat ang leeg. Eh di ba nga may lagnat siya, sabi ng doktor, kaya natural na mainit si Isha. Singit naman ni Kael. Joan, ilabas mo muna ang tatlong bata. Ako nang bahalang magpakain kay Isha. Pakiusap niya ng maya-maya lang, nag-ingay na ang mga ito. Sumunod naman ang tatlo nang isinama ni Yaya Joan palabas. Nagbabangayan pa nga. Natahimik lang ang buong silid nang maisara ang pinto. Inihiga niya muli si Isha upang pakainin pero umiyak ito at ayaw magpalapag. Gustong nakakarga lang sa kanya. Sinabi din itong ayaw kumain. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Marius ang niluwa. Ang buong akala niya, nakaalis na ang lalaki. Naramdaman niyang sinalat nito sa noo ang bata. Kinausap din ni Marius ang kanyang anak at nararamdaman niyang puro tango lamang ang tugon ni Isha.
Marius, iwan mo na kami. Ako nang bahala kay Isha. Nag-aalala ako sa bata. Tugon lamang ni Marius. Alam ko kung paano siya alagaan dahil ako ang ina. Nakita niya itong nagtaas ng 2 kilay. Sinasabi mo bang wala akong karapatan sa mga bata? Baka nakakalimutan mong mga kapatid ko sila. Gusto niyang mapangiwi nang ipagsigawan iyon ni Marius sa kanya. Bago pa man siya makapagsalitang muli, kinuha nito si Isha sa kanya. Baby, kakain tayo ha. Pag gumaling ka, mamamasyal tayo sa amusement park. Gusto mo ba sumakay ng carousel? Mabait na kausap ni Marius sa kanyang anak. Namilog naman ang mga mata ng bata. Ano po yun? Tanong nito dahil hindi pa ito nakakarating sa ganoong lugar. Ngumiti naman si Marius at ipinaliwanag ang nabanggit na pasyalan. Tunay ngang nakuha nito ang loob ng kanyang anak dahil napakain ito ni Marius ng grapes na pinagtiyagaan pang balatan pa isa-isa at isinusubo sa anak niya habang siya naman nanatiling nakamasid lamang. Siguro kung hindi sila iniwan ni Marius noon, baka masaya silang dalawa ngayon kasama ang kanilang mga anak. Pero nangyari na ang lahat at hindi na mababago. Para kay Isabel, ito pa rin ang lalaking dati niyang minahal na magpahanggang ngayon ay mahal niya pa din na kahit nagpakasal siya kay Don Charles na natili sa puso niya ang lalaki. Naroon pa rin ang katanungan na gusto niyang mabigyan nito ng kasagutan. Kung bakit nga ba siya iniwan noon ni Marius? Anong mabigat na dahilan nito? Matapos makakain ni Isha, nakatulog na muli ang anak niya. Sinulyapan siya ni Marius. Sabayan mo ko mag-almusal. Si Yaya Ellen na ang bahala sa bata. Pagkuway nagpatiyo na itong lumabas ng silid. Hindi siya kumibo. Mas gusto niyang samahan ng anak sa silid. Yaya Ellen? Yaya Ellen? Tawag ni Marius paglabas ng kwarto. Maya-maya, pumasok na ang tinawag nito. Sabayan mo nang mag-almusal ang mga bata, Isabel. Nandoon na rin si Sir Marius. Ngiti nito sa kanya. Napilitan siyang tumayo tsaka lumabas ng silid para asikasuhin niya ang 3 niya pang anak. Baka kung ano pang isipin ni Marius na pabaya siyang ina. Nang dumulog siya sa mesa, naroon na nga ang 3 bata. Magkatuwang na inaasikaso ni Yaya Joan at Nancy ang mga ito. Sa kabila nakaupo si Marius na sa kanya agad nakatingin. Sa harapan nito ay kumilos siyang normal na tila ba hindi naapektuhan sa makahulugan nitong titig. Hindi lang naman siyang nakakahalata noon, kundi maging ang mga naroon. Nakita niyang bahagyang siniko ni Nancy si Joan at inginuso si Marius. Huwag mong isiping porkit mabait ako sa mga bata. Hindi na ako galit sa iyo, Isabel. Mas nanaisin pa rin kitang mawala sa mansyon na to at hindi na makita pa kahit na kailan. Matapos nilang mag-almusal, nagpasalamat siya sa ginawa nito kay Isha. Malaking tulong para sa kanyang pagpapakain nito sa kanyang anak, subalit nasaktan lamang siya sa itinugon ng lalaki. Napatitig siya kay Marius matapos mag-init ang magkabila niyang mga mata. Masakit pa rin itong magsalita. Buong akala niya magiging okay na sila pagkatapos nito pero hindi pa rin pala. Siguro nga, eto na ang pagkakataong inaantay niya para itanong sa lalaki kung ano nga bang nagawa niya noon at kinamumuhian siya nito ng husto. Ano ba talagang ikinagagalit mo sa akin, Marius? Lakas loob na tanong ni Isabel sa lalaki. Puno ng hinanakitang tono at heto na naman ang kanyang mga luha. Gusto na namang maghabulan. Ayaw niyang mapalakas ang boses dahil hindi lang naman sila ang nasa bahay na iyon. Nakita niyang hinagod siya nito ng masamang tingin bago ibinalik ang tingin sa kanyang mga mata na puno ng galit. Itanong mo yan sa sarili mo, Isabel. Dahil ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo kung bakit kita kinamumuhian. Pagkuway iniwan siya ng lalaki at nagtungo sa sarili nitong silid. Naiwan siyang nag-iisip kung sa loob ba ng 2 taong naging magkasintahan sila ay minagawa ba siyang mali. Pero sa sarili niya ay naging tapat siya sa relasyon nila ni Marius kaya wala itong rason para magalit sa kanya. Hindi na lamang muna inintindi pa iyon dahil may sakit ang kanyang anak. Kailangan niyang unahin si Isha. Matapos maligo, lumabas na muli siya ng kanyang kwarto at tinungo ang anak na may sakit. Kasalukuyang nasa banyo ang 3 bata at pinaliliguan ni Yaya Ellen at Joan. Dinig niya ang malalakas na boses ni Kaden, Kael at Yuan na masayang nag-uusap habang si Isha naman nananatiling tulog. Napangiti siya matapos itong salatin sa noo.
Wala na itong lagnat. Saktong lumabas ang 3 bata na maiingay kaya nagising si Isha. Ngumiti ito pagkakita sa kanya at umupo sa kama. Mami, wala na po akong sakit. Pagmamalaki nito sa mahinang boses. Dahil dito, dinumog ng 3 bata ang nag-iisang prinsesa niya at niyakap. Tuwang-tuwa ang 3 dahil wala nang sakit ang kapatid. Sa tuwa ng batang babae, bumaba ito ng kama na ipinagtataka naman niya. Lumabas ito ng kwarto kaya nagmamadali niyang sinundan ng anak niya. Patungo ito sa kwarto ni Marius. Daddy, Daddy! Katok ng bata dahilan para ikatigil niya saglit. Paano naman ito naisip na tawagin ng lalaking iyon ng daddy samantalang si Charles ang alam nitong ama? Bago pa siya makalapit ng tuluyan kay Isha, bumukas na ang pinto sa kwarto ni Marius at nakangiting sinalubong ang anak niya. Ipinagmalaki ni Isha na wala na itong sakit at binanggit ang tungkol sa ipinangako ng lalaking pupunta sa amusement park. Okay, pupunta tayo sa amusement park ngayon, but you have to eat first and take your medicine. Mabilis tumangutango ang bata at nagtatatalon sa tuwa nang sabihin ni Marius na mamamasyal sila. Ganon kadaling nakikinig si Isha sa lalaki, kaya marahil sa kabaitan ni Marius ay inisip ng kanyang anak na ito ang ama. Sa araw na yun, umalis sila kasama ang 4 na bata matapos kumain ng kanyang anak at uminom ng gamot. Hindi lang si Isha ang natuwa, kundi maging ang 3 pang bata dahil first time nilang mararating ang lugar. Hindi nga naman nila nagagawa iyon dahil naratay si Charles. Sa amusement park, ramdam ni Isabel kung gaano nag-e-enjoy ang mga bata. Aminado siyang may mga bagay na kayang gawin ni Marius na hindi niya kayang gawin pagdating sa mga anak niya. At pakiramdam niya, habang tumatagal, nagiging close na ang mga bata sa tunay na ama ng mga ito, bagay na ikinababahala niya. Alam mo Isabel, ang saya nilang panoorin para talaga silang mag-aama. Masayang saad ni Ellen na siyang kasama nila ngayon sa pamamasyal. Nakangiti ito at nagniningning ang mga matang kapwa nila tinatanaw ang mga itong masayang nasa karusel, katulad nga ng ipinangako ni Marius kanina. Sila naman ni Ellen, nakatayo lang di kalayuan na kinukuhanan niya ng larawan ng 4 na anak bilang remembrance. Hindi na siya umimik pa sa sinabi nito dahil si Marius naman talaga ang ama ng 4. Hinayaang magsawa ni Marius ang mga bata sa paglalaro at sa rides ng araw na iyon. Inabot din sila ng 3 oras at siya na mismo ang nagdesisyong umuwi dahil hindi makakabuti kay Isha. Pero bago yun, naisipan niya munang mag-lunch silang lahat sa isang restaurant. Kanina, kakaibang damdamin ng sayang naramdaman niya nang tawagin itong daddy ni Isha na first time nangyari. Alam niya kung gaano nangungulila ang mga bata sa ama kaya bukal sa loob niyang ipasya lang mga ito. Napakasaya niya rin kasama ang 4. Pansamantala, kinalimutan niya ang hinanakit at galit na nararamdaman para sa ina ng mga bata. Sa loob ng kotse, naririnig niya ang masayang kwentuhan ng 4 kung gaano nag-enjoy ang mga ito. Nangako din siya na every weekend gagawin nila iyon. Si Isabel, napansin niyang sobrang tahimik at nakikinig lamang sa mga anak hanggang sa nakarating sila sa bahay. Marahil ay dinadamdam pa rin ito ang masakit na binitiwan niyang salita kanina, pero wala siyang balak bawiin yun dahil yun ang totoo. Pagdating sa bahay, inasikaso kaagad ni Isabel ang mga ito at pinatulog. Dahil maaga pa naman, sumaglit siya sa office. Inalam niya ang mga schedule niya bukas at kung may mga nakaligtaan ba siyang gawin sa araw na iyon. Mabutit mga ilang dokumento lamang ang kailangan niyang pirmahin. Wala naman talaga siyang balak magtagal pa sa office. Nasabi mo na ba ang totoo kay Marius na siya ang ama ng 4 na bata? Pag-uusisa ni Manang Ami kay Isabel habang nasa laundry area. Dinala niya rito ang maduduming hinubad ng bata para ibabad at masama sa labahin ni Nancy bukas. Hindi niya maiwasang magulat sa sinabi ni Manang Ami. Wala kasi siyang nabanggit sa ginang tungkol dito. Anong sinasabi niyo? Kunwari ay natawa siya pero seryoso siya nitong tinignan. Isabel, hindi mo maitatago ang katotohanan kay Marius. Si Don Charles na rin ang gumawa ng way para magkaayos kay ni Marius. Alam niya ang lahat na apo niya ang 4 na mga bata dahil nagpa-DNA test siya at lahat yun nag-match kay Marius.
at sinabi sa akin ng Don bago ito binawian ng buhay. Natutop niya ang kanyang bibig sa nalaman. Dama niya rin ang panginginig ng katawan. Matagal nang alam ng Don ang tungkol dito pero hindi sinabi sa kanya. Manang, bakit hindi sinabi sa akin ni Charles na alam niya? Naiiyak niyang tanong. Dahil ayaw niyang magulo pa ang isip mo. Mahal niya kayo pareho ni Marius at ang mga apo niya. Hindi naman maikakailang Vertales ang apat. Tingnan mo nga si Kaden at Yuan. Halos kamukhang kamukha ni Marius. Lalo na si Kael. Manang, tama na. Naiiyak niyang saad. Kinamumuhian ako ni Marius. Kaya wala nang halaga pa kung sasabihin ko ang lahat ng to. Baka lalo lamang niya akong kamuhian. Tuluyang nalaglag ang kanyang mga luha. Hinawakan siya nito sa kamay. Sabihin mo lang ang buong katotohanan at bahala na si Marius sa isipin niya. Ganoon lang kasimple, Isabel. Ano man ang desisyon niya, nandito pa rin kami. Siya naman ay natahimik at pinag-iisipan ng lahat. Ayaw niyang magkamali sa kanyang mga desisyon. Sa gabing iyon, hindi makatulog ng maayos si Isabel. Hindi niya makakalimutan ang sinabi sa kanya ni Manang kanina. Bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto. Sinilip niya muna ang mga anak pero tulog na ang mga ito kaya minabuting lumabas na lang ulit ng kwarto matapos halikan ng apat. Madilim na ang buong kabahayan maliban sa labas na tanging may ilaw dahil tulog na ang lahat ng mga katulong. Hindi na siya nag-abala pang buksan ng mga ilaw at nagtuloy sa teres upang doon magpaantok. Dahil sa malamig na hangin ng gabi na dumampi sa kanyang balat, tila gumaan ang pakiramdam ni Isabel. Subalit sumagi na naman sa isip niya ang sinabi ni Manang Ami sa kanya kanina, kaya binalot na naman ng matinding kalungkutan ang kanyang puso. Ang daya mo, Charles. Hindi mo sinabi sa akin. Anong gagawin ko ngayon? Naguguluhan ako. Bulong ng kanyang isipan. Hindi alintana ni Isabel na hindi siya nag-iisa sa teres. Nakita kasi ni Marius ang paglapit ng babae. Pero dahil katiting lamang ang liwanag na naroon, hindi siya napansin ito. Malayang sinundan ng tanaw ni Marius ang magandang hubog ng katawan ni Isabel. Ilang segundo din niya itong pinagmasdan. Naroon na naman ang walang kamatayan niyang damdamin para sa babae. Unti-unti na namang nabubuhay ang kanyang galit. Humakbang siya palapit dito at tumikhim para makuha ang atensyon nito. Nakita niya ang mabilis nitong paglingon at paggilalas pagkakita sa kanya. Ngayon niya lang din napansing basa sa luha ang pisngi nito. Umiiyak ang babae. Maaaring namimiss nito ang kanyang ama. Sa isipang yun, lalong sumidhi ang kanyang galit. Hanggang ngayon kahit patay na ang ama, karibal niya pa rin ito sa puso ni Isabel. Sorry, hindi ko alam na nandito ka. Babalik na lang ako sa silid. Narinig niyang mahinang boses ni Isabel. Hinarang niya ang braso sa daraanan nito. Halatang iniiwasan siya ng babae. Nakakaawa ka, Isabel. Hanggang ngayon iniiyakan mo pa rin si Papa. Puno ng paninibugho niyang turan. Nakita niyang tinitigan siya ng malamlam nitong mga mata na kahit sa munting liwanag lamang ang tumatanglaw sa teres, kitang-kita niya ang maganda nitong muka na umaakit sa kanya. Sabihin mo na lahat ng masasakit na gusto mong sabihin, Marius. Tatanggapin ko dahil wala naman ako magagawa. Maliit pa ang mga anak ko at inaamin kong kailangan ko ng pera ng ama mo. Mahina niyang usal. Matagal na hindi nagsalita si Marius na nakatitig lang sa kanya hanggang sa isang tanong, isang sagot, Isabel. Mas minahal mo ba talaga si Papa kaysa sa akin? Nahimigan ni Isabel ang mapait na tono ni Marius na sumugat sa puso niya. Yun ba ang rason kung bakit kinamumuhian siya nito? Nang tumitig siya sa lalaki, naroon pa rin sa mga mata nito ang galit. Umiling siya. Hindi ko minahal ang ama mo dahil sa papel lang kami mag-asawa. Ang tanging mahal ko lang ay... Saglit siyang huminto sa pagsasalita at nakipagtitigan kay Marius sa dilim. Tanging ikaw lang, Marius. Pagpapatuloy niya, mapakla itong tumawa sa narinig mula sa kanya. Sinungaling. Anito sa madiing boses. Kung totoo man na ako yung mahal mo, ibig sabihin ginagamit mo lang si Papa, ganun ba? Nagpakasal ka lang sa kanya dahil sa pera niya. Wala kang kahihiyan, Isabel. Pinagsabay mo kaming mag-ama noon. Pagkatapos sasabihin mo sa akin na ako lang ang minahal mo. Manggagamit ka.
Masakit nitong paratang sa kanya. Tila punyal na tinarak ng punyal ang puso ni Isabel sa narinig. Dahil dito, umigkas ang palad niya at ito'y sinampal. Namalisbis ang luha niya pagkatapos. Walang namagitan sa amin ng ama mo, Marius. Kaya niya ako pinakasalan dahil hindi niya naituloy ang sasabihin niya nang magtagis ang mga bagang ng lalaki at inisang hakbang siya matapos sampalin at ngayon pinarurusahan na siya ng nakakakilabot nitong halik. Sa gulat ng babae, napasinghap siya at napahawak sa matitigas nitong brasong nakapalupot sa kanya habang marahan na itinutulak ang lalaki. Marius, bitiwan mo ko! Impit niyang sigaw habang nagpupumiglas. Sadyang malakas ang lalaki na hindi niya magawang kumalas sa mahigpit nitong yakap. Pakiramdam niya, mas lalo pang lumalim ang halik nito. Habang nanlalaban, naramdaman niyang nangihina siya na tila hinihigop ng lalaki ang kanyang lakas. Sinikap niya ring paglabanan ng damdamin na wag madarang sa mainit nitong halik. Subalit may kung anong matinding init ang gumapang sa buo niyang katawan nang maramdaman ng kamay ni Marius. Halos makagat na nito ang pang-ibabang labi sa pananabik. Nanginginig ang mga tuhod niya at nangihina hanggang sa tuluyang nawala ang lakas para itulak ang lalaki. Natagpuan na lamang niya ang sariling nasa loob ng kwarto ni Marius at unti-unting lumalapat ang likod niya sa malambot na kama habang pinaghihiwalay ang mga labi nila. Nagsimula na ring kalasin ng lalaki ang lahat ng kanyang sagabal upang tuluyan siyang madarang sa halik at haplos ng lalaki. Mabibilis din ang kilos ni Marius na tinanggal ang sariling sagabal sa katawan. Ginomo na siya ng sariling damdamin at pananabik kay Marius nang maglapat na muli ang kanilang mga katawan. Saglit ng usap ang kanilang mga mata nang titigan siya ng lalaki, katulad kung paano siya titigan noon nung una siyang angkinin. Nababasa niya sa mga mata nito ang pagmamahal dahil nagawang haplusin ni Marius ang pisngi niya bago muling angkinin ang kanyang mga labi. Naluluha siya sa mga sandaling yun dahil sa matinding kaligayahan. Hindi man magsalita si Marius ay naramdaman naman niya sa maingat nitong pag-angkin sa kanya at sa pagmamahal. Matapos ang namagitan sa kanila, pareho silang natigilan. Walang nais magsalita, hinihingal. Hindi siya makatingin kay Marius. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Marahan siyang kumilos at bumaba sa ibabaw ng kama nito at isa-isang pinulot ang kanyang mga nagkalat na mga damit. Wala siyang kibo habang nagbibihis. Ang inaasahan niyang kakausapin siya ni Marius ay hindi nangyari. Siguro nga hindi na kailangan. Ano man ang nangyari sa kanila ngayong gabi, pinatunayan niya lang na mahal niya pa rin si Marius. Pagkalabas ni Isabel, ay napasunod ng tingin sa babae si Marius. Nagtungo siya sa banyo at naligo't nagbihis at dahil basa pa ang buhok, tinungo niya ang library ng ama upang humingi ng tawad. Hindi niya sinasadyang galawin si Isabel pero nadala siya sa kanyang damdamin. Mahal na mahal niya pa rin si Isabel magpahanggang ngayon at gusto niyang ipagpatuloy ang naudlot nilang relasyon. Sorry pa, kausap niya rito na kinuha ang larawan ng ama na nasa ibabaw ng mesa. Pero may napansin siyang papel na napapailaliman ng picture frame. Dala ng curiosity, binuklat niya iyon. Malinaw na DNA test ng mga bata iyon. Napaisip siya, bakit kailangan ng papa niyang ipa-DNA test samantalang anak naman ito ng kanyang ama? Dala ng curiosity, binuklat niya iyon. Doon niya napag-alamanan na kamatch niya ang lahat ng mga bata. Anak niya ang quadruplets. Kung ganoon, nagbunga ang minsang nangyari sa kanila ni Isabel noon. Puno ng pagsisisi ang namutawi sa kanyang bibig. Walang kasalanan si Isabel pero sinaktan niya ang damdamin nito. Kailangan niyang ayusin ang tungkol sa kanila. Hindi na namalayan ni Isabel na nakatulog siya pagpasok sa kanyang silid matapos may mamagitan sa kanila ni Marius. Kinabukasan pagbangon, hindi naman niya alam kung paano haharap sa lalaki. Matapos maligo, nagtungo siya sa kwarto ng mga anak. Sakto namang palabas doon si Marius. Siguro tinignan nito ang mga bata dahil ugali nito iyon tuwing umaga bago umalis patungong office. Pareho silang natigilan habang nakatitig sa isa't isa. Dama ni Isabel ang pag-iinit ng magkabilang pisngi. Nang biglang maalala ang mainit na namagitan sa kanila ni Marius,
Mga ilang segundo din silang nasa ganoong senaryo nang may magsalita sa kanilang likuran. "Handa na ang almusal, Isabel, Sir Marius." Boses iyon ni Ellen na nagpaigtad sa kanya at dagling nagbaba ng tingin. "Check ko lang ang mga bata, excuse me." Iwas niya sa lalaki tsaka tumuli sa silid ng mga anak niya. "Sa office na ako mag-aalmusal." Narinig niya mula kay Marius bago niya maisara ang pintuan ng kwarto. Kalaunan, narinig niya ang papalayong ugong ng sasakyan ni Marius. Tsaka lang din siya ulit lumabas ng silid ng mga bata dahil tulog pa ang apat. Si Marius naman, pagdating sa office, tulalang nakatingin sa malayo. Iniisip niya ang natuklasan kagabi lang at kung papaano sila magsisimula ni Isabel. Dama pa niya ang masarap na pakiramdam sa namagitan sa kanila kagabi. Pinatunayan lamang nito kung gaano pa rin siya kamahal ni Isabel. Nasa sistema niya pa ang mainit nitong tugon sa mga halik niya na tila napagkit sa kanyang alaala. Naging totoo sa kanya ang babae. Naging tapat ito. Siya ang may pagkukulang at pagkakasala. Kailangan niyang humingi ng tawad rito. Napabuntong hininga siya nang maalala ang masasakit na sinabi niya sa babae. Nasabi niya lang ang lahat ng yun dahil nasaktan siya sa mga nangyari at sa pagpapakasal nito sa kanyang ama. Pero ngayong alam niya na ang lahat, gusto na lamang niyang ayusin ang tungkol sa kanila. Tinipa niya ang numero ni Isabel at nais niyang tawagan ng babae. "Hello?" Boses ni Isabel sa kabilang linya matapos ilang beses nagring. "Isabel, pag-usapan natin mamaya ang nangyari sa ating kagabi at ang tungkol sa ating kasal." Wika niya na ibinaba kaagad ang linya nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang sekretary. "Mas maganda kung magkaharap nila iyong pag-uusapan mamaya. Sa ngayon, kailangan muna niyang magtrabaho." Napapakunot noon naman si Isabel nang mawala sa kabilang linya si Marius. Bakit tungkol sa kasal lang dapat nilang pag-usapan sa halip na ayusin muna ito ang relasyon nilang dalawa? Hanggang ngayon, mataas pa rin ang pride ni Marius. Dama naman niya kagabi na mahal siya nito habang inaangkin siya. "Totoo, Bes?" Tumitili ang kaibigan niya sa kabilang linya nang tawagan ito at sabihin ang nangyari sa kanila ni Marius kagabi. Kay Lira lang naman talaga niya nasasabi ang lahat. "Oo, Bes. Hindi ko alam kung paanong nangyari. Basta nadala ko sa damdamin ko. Nasabi ko rin sa kanya na mahal ko siya." Pagbabalita niya. "Naku, Bes, yung nangyari sa inyo kagabi, it's a sign na para magkabalikan na kayo ni Marius." Tuwang-tuwa ito pero napabuntong hininga siya. "Hindi yun ang gusto kong mangyari, Bes. Nais ko sanang magkaayos muna kami. Paano ko naman sasabihin ng tungkol sa quadruplets kung ang gusto niya makasal kami agad?" Sa kabila ng sinabi niya ay kinikilig pa rin si Lira sa kabilang linya. Ayon dito, okay lang daw na makasal sila kaagad ni Marius at saka niya sabihin ng tungkol sa mga anak nila. Baka daw mamaya mabuntis na naman siya. Nang maibaba ni Isabel ang linya dahil may kasunod ng klase si Lira, tahimik niyang pinag-isipan ang sinabi ng lalaki. Kinahapunan, maagang dumating si Marius. Kasalukuyan siyang nasa kwarto ng mga bata nang marinig ang pagbukas ng pintuan at iniluwa ang gwapong lalaki. Tuwang-tuwa ang apat na sumalubong sa lalaki. "Simula ngayon, Daddy na ang itatawag niyo sa akin, ha? Okay ba yun?" Isa-isang hinalikan ni Marius ang kanyang mga anak at niyakap ng mahigpit na ikinatuwa naman ng apat. "Yehey! May daddy na kami!" Nagpalakpakan ng quadruplet sa tuwa. Isa-isa ding humalik sa lalaki. Tahimik lamang siyang nasisiyahan na nakamasid sa mga ito. Pinagbihis pa ni Marius ang apat dahil sa labas daw sila magdi-dinner. Sa muli, tuwang-tuwa na naman ng mga bata. Nang balingan siya ni Marius, tsaka patila naging tahimik sa loob ng silid na sa kanyang pakiramdam, tanging sila lamang ang naroon. "Marius!" Usal niya ng lapitan nito at walang babalang siniil siya ng halik sa labi. Wala namang nakapansin sa ginawa nito dahil abala ang apat na nagkakagulo sa loob ng built-in cabinet at gustong mag-unahan sa pagbibihis. "I miss you, Isabel." Pag-aamin ni Marius. Hinila pa niya ang babae patungong likod ng pintuan upang doon malaya niyang maangkin na muli ang mga labi ng babae. Pakiramdam niya, napakahaba ng buong maghapon na hindi ito nakita, mayakap at mahalikan.
Namiss din kita, Marius. Seryoso ka ba sa kasal na sinasabi mo kanina? Hindi ba pwedeng ayusin muna natin ang relasyon nating dalawa bago tayo magpakasal? Pakiusap ni Isabel. Yes, Isabel. Magsisimula tayong muli. Anas ni Marius na muli nitong hinalikan si Isabel at mas isiniksik sa pintuan. Si Isabel naman hindi na nagpakipot at tumugon na sa maalab na halik ni Marius. Matapos nilang kumain sa labas, nag-aya pang mag-mall ang mga ito. Pinagbigyan naman ni Marius ang kanilang mga anak at binilahan ng tagi-isang laruan, bagay na ikinasiya ng apat. Sa kotse, naririnig nila ang kwentuhan ng mga ito tungkol sa nangyari kanina lang. Kung paano pinagtutulungan na naman si Yuan asarin ni Kaden at Kael. Pero isang saway lang ni Marius, tila dinaanan ng anghel ang dalawang bully at nananahimik. Nginitian niya ang lalaki nasa driver seat. Gusto niya yung paraan ng pagdidisiplina ng anak nila. Gumanti din naman ito ng ngiti bago siya kinindatan. Hanggang ngayon, nararamdaman niya pa rin yung kakaibang sikdo ng damdamin. Halintulad noon, kinikilig siya kay Marius. Pagdating sa bahay, nakatulog ang mga ito dahil sa kapaguran. Katuwang niyang maglinis sa apat sina Ellen at Nancy dahil nagpaalam si Joanne kahapon na sasalubungin ang kapatid sa Cubao at doon nagpalipas ng gabi sa isa nitong tiyahin dito sa Maynila. Nang makatulog ang apat, tsaka naman niya tinungo ang kanyang kwarto. Ha? Naligaw ba ako ng silid? Tanong niya sa isipan nang makita si Marius na komportabling nakahiga sa kama niya at inaantay siya. Iginala niya ang paningin sa kanyang silid. Naroon ang larawan nilang mag-iina kasama si Charles, kaya alam niyang hindi siya nagkamali ng silid. Siguro, kulang ang isang gabi para mag-usap tayo. Tumayo si Marius sa kama at nilapitan siya na nakatayo pa rin malapit sa pintuan. Kasabay ang pagyakap nito ang paglagitik ng lock ng kanyang kwarto. Tama ka, Marius, marami tayong dapat pag-usapan. Nanginginig ang boses niya kasi naman nararamdaman niya ang mainit na hininga ni Marius sa kanyang leeg. Simulan natin sa ganitong paraan. Pabuhat siya nitong dinala sa ibabaw ng kama. Mahina siyang natawa dahil sa binabalak ni Marius. Mag-uusap nga ba sila o gagawa ng kababalaghan? Dapat ba nasa ilalim mo ko kapag mag-uusap tayo? Tanong niya kay Marius. Ngumiti muna ang lalaki, ngiting nagpapaarko pa rin sa kanyang puso. Tuwing malapit siya kay Marius, lagi niyang nararamdaman ng kakaibang kiliti sa pakiramdam. Itinukod nito ang isang braso sa kama para hindi niya maramdaman ang buong bigat ni Marius. Ang isa namang kamay ay nasa polo nito at iniisa-isa ng kalasin ang botones ng suot. Dahil na-miss kita, maghapon kailangan mong pawiin yung bago tayo mag-usap. Walang babalang gumapang ang kamay nito sa kanya at siya naman ang inaalisan ng sagabal. Wala na siyang nagawa or mas tamang gusto niya ang ideya ni Marius. Nagparaya siya at sinabayan ang init ng katawan nitong gustong ipadama sa kanya. Hanggang sa kapwa sila pagod pagkatapos ng ilang minuto nilang pinagsaluhan. I know everything, Isabel, at sorry sa nagawa ko sa iyo. Bahagya pang hingal si Marius nang magsalita ito. Yakapan nila ang isa't isa at nakaunan siya sa isang braso ng lalaki. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. Anong alam mo? Patagilid na humarap si Isabel para matitigan ng lalaki. Na ako ang biological father ng quadruplets. Nakita ko ang DNA result ng apat at nagmatch sa akin lahat. Nasaktan kita, Isabel. I'm sorry nung time na iniwan kita. Nakita kong yakap ka ni Papa at umiiyak, kaya nagselos ako at umalis. Inisip kong pinagsasabay mo kaming dalawa. Mahabang saad ni Marius. Kahit tapos na ang pangyayaring yun, nasaktan pa rin si Isabel. Hindi mo ba alam na nasa hospital si Inay at lumapit ako kay Don Charles para mangutang ng pera? Yakap niya ako para i-comfort, hindi katulad ng iniisip mo. Ni minsan, walang nangyari sa amin ng papa mo, kahit na mag-asawa na kami. Ikaw lang ang minahal ko, Marius. Nang mamatay si Inay at matuklasan niyang buntis ako, naawa si Don Charles dahil walang ama ang mga anak ko, kaya pinakasalan niya ako pero hanggang dun lang yun. Umiiyak siya habang sinasalaysay yun kay Marius. Niyakap siya ng lalaki at pinahid ang kanyang mga luha. I'm sorry, Isabel. Hindi ko sinasadya.
Hindi ko naisip noon dahil naunahan ako ng selos at galit. Pero pangako, ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Hindi kita nakalimutan kahit nasa Amerika ako. Nagpatuloy siya sa pag-iyak. Ang dami niyang sama ng loob nun kay Marius dahil sa sakit na dinulot nito sa pag-iwan sa kanya. Pero napakabilis nung mawala. Parang sa isang iglap, nawala ang galit at hinanakit niya sa kanyang puso dahil mahal na mahal niya ang lalaki. Nauna pa nga niyang maibigay ang lahat-lahat muli kay Marius bago pa man niya matanggap ang mga nangyari sa kanila nun. Hindi naman alam ni Marius kung paano siya patatahanin hanggang sa siilin siya nito ng halik sa labi, kaya tanging pagsigok na lang ang lumabas sa bibig niya. Nahinto siya sa pag-iyak at nadadarang na naman sa maalab nitong halik sa kanya. Hindi na nagawang lumabas ni Marius sa kanyang silid at inumaga na ito sa loob ng kanyang kwarto dahil plinano na rin nilang dalawa ang kanilang kasal. Double celebration ang nangyari dahil nataong kaarawan ng quadruplets ang kanilang kasal mag-asawa. Napuno ng kasiyahan ng buong mansyon. Pinaghalong bata at matatanda ang naroong mahalagang bisita ng pamilya. Saksi ang marami sa pag-iisang dibdib nila ni Marius. May announcement din ito habang nasa kalagitnaan ng selebrasyon. Isinalaysay ni Marius kung paano sila nagsimula noong dalawa. Nilinaw din ito sa mga naroon ng lahat tungkol sa ugnayan nila ng Don para lang hindi masabi ng marami na pagkatapos ng ama ay sa anak naman siya nagpakasal upang manatili ang respeto sa kanya. Dito niya lang napatunayan kung gaano siya minahal ng lalaki na hindi nawala ng mahabang panahong nagkawalay sila. At ganoon din naman siya. Si Marius ang una at huli niyang mamahalin. Si Marius lamang ang nais niyang kasama sa bawat masasaya at malungkot niyang sandali. At nang naikasal sa taong totoo niyang minahal, ay hindi niya kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman. Ngayon ay wala na siyang mahihiling pa. Isang malaking bakasyon ang nangyari sa honeymoon ng mag-asawang Vertales na sina Marius at Isabel. Kasama kasi nila ang 4 na anak at ang lahat ng kasambahay, maging ang butihin nilang driver na si Mang Empoy. Patungo kasi sila ngayon sa tinatawag nilang surfing capital of the Philippines, walang iba kundi sa Siargao. Mas pinili nila ang biyaheng madali para hindi mapagod ang mga bata. 1 hour sa airplane from Manila to Sayac Airport and ferry patungong island. Nakapagpabook na rin ng hotel si Marius kaya hinayaan mo nang makapagpahinga ang 4 na bata bago pumayag ang ama na magtampisaw sa tubig. Sa kalapit na restaurant lang din sila kumain ng tanghalian. Matapos ang mahigit 2 oras na pahinga ng mga bata, ay heto, bihis na ang 4 at ready nang magtungo sa dalampasigan. May masama ba sa itsura ko't ganyan kang makatingin? Tanong niya kay Marius nang mapansing tila hindi nito nagustuhan ang kanyang suot na two-piece swimsuit. Di ba dapat sa akin mo lang pinapakita yung katawan mo? May selos ang dating ng boses nito sa kanya. Masama niya itong tinignan. Di ba dapat sa akin mo lang din pinapakita yung abs mo? Nagsiselos din ang boses niya kaya mahina itong tumawa. Sinuyod ng tingin ng sarili tsaka siyang initian. Lalaki ako, walang mawawala sa akin kapag tinignan ako ng mga babae. Pero ikaw, kung hindi ka magsusuot ng t-shirt, hindi ko rin papatungan ng short ang swimsuit ko. Nauwi sa bangayan ng pagbibihis ng 2 mag-asawa hanggang sa hindi na nakatiis ang 4. Mommy, Daddy, let's go na po. Sabay-sabay ang mga ito. Pareho silang napasulyap sa mga anak. Nakakunot ang 2 suplado nilang anak na si Kael at Kaden. Si Isha ay nakataas ang kilay at si Yuan ay nakapamewang. Ang lahat ay larawan ng pagkainip. Kasi tong daddy niyo ang unfair. Akala niya hindi ko napansin yun. Daddy, magsuot ka na po ng shirt. Madami daw pong girls sa labas. Mando ni Yuan na humahagik-gik. At ikaw naman mami, magsuot ka na ng short para hindi magselos si daddy. Utos ni Kaden. Nagkangitian silang mag-asawa. Hindi na nga pala sila basta-basta pwedeng magbangayan, lalo na kapag nasa harapan sila ng mga ito. Dahil tiyak, may sasaway na sa kanilang mag-asawa. Kasama kasi nila ang 4 sa iisang kwarto. Ang mga kasambahay naman ay nasa kabilang silid. Sabay na silang kumilos at nagbihis. Matapos sa huli ay nagpalitan ng ngiti. Paglabas nila, ready na sina Nancy, Ellen at Joanne.
Si Mang Nestor na nasa kabilang silid ay hindi magsiswimming, ganon din si Manang na napagod daw sa biyahe. Hinawakan na ng mga ito ang apat na nagmamadaling lumabas ng hotel. Inakbayan naman siya ng asawa at panakaw pang humalik sa pisngi. Tsaka nila sinundan palabas ang kanilang anak. Sa buong maghapong pagtatampisaw ay nagpakasawa ang kanilang mga anak. Mahahalatang sobrang nag-enjoy ang apat. Naroong maghabulan sa mababaw na parte ng tubig. Sila naman ni Marius ay hindi tinatanggal ang paningin sa kanilang mga anak kahit na nakaalalay ang yaya ng mga ito. 2 oras ang itinagal ng apat sa tubig bago si Marius na mismo ang nagpaahon sa mga ito at bukas naman muli. Ang 3 kasamahan nila ay naiwan sa dagat dahil gusto pang magtampisaw kaya silang mag-asawa na muna ang mag-aasikaso sa mga ito. So anong plano bukas? Nakangiting tanong ni Marius sa kanya habang binibihisan ng apat. Tapos na nila itong banlawan sa loob ng shower room. Mami, gusto ko pong sumakay ng boat. Ani Isha sa ama. Sure. Ako daddy, gusto ko po sa roller coaster sumakay. Saad naman ni Yuan na pinagtawanan ng dalawa. Anong akala mo dito? Amusement park? Pagtawa ng bully na si Kael na sinigundahan naman ni Kaden. Di ba po daddy, pwede naman yun pagbalik natin sa Maynila. Pagtatanggol ni Isha sa kapatid, napikon si Yuan na umiyak, tsaka naman sinaway ni Marius ang dalawang nagtatawanan. Isang sit-sit lang ni Marius, tumigil naman ang halakhakan ng mga ito. Siya ay tahimik lang na binibihisan ng dalawang anak. Kapag nandyan si Marius, hinahayaan niya itong gawin ng part bilang ama. Mas mabilis kasing sawayin sina Kaden at Kael pag alam ng mga ito na magagalit si Marius. Okay bukas, jet ski tayo. Nang tumahimik ang dalawa ay wika ni Marius. Muling nag-ingay sa kwarto ang apat dahil nagpalakpakan ng mga bata sa tuwa. Nagkatinginan naman sila ni Marius at nagpalitan ng ngiti. Walang mahirap para sa kanya kapag nandyan si Marius. Ang lahat ay nagiging okay. Matapos nilang magbihis lahat, naisipan nilang bumaba para mag-ikot-ikot sa magandang isla. 5 araw ang kanilang bakasyon kaya lilibutin nila iyon lalo at first time nilang narating ang lugar. Kinabukasan, matapos mag-jet ski na mag-ama, sumakay sila ng bangka patungo sa kabilang isla na maghahatid sa kanila kasama ang dalawang yaya. Tuwang-tuwa si Isha na napagbigyan ng kahilingan at doon na nila balak magpalipas ng gabi. May ilang cottage ang maliit na isla at mas tahimik. Iilan lang din ang naroon. Napakaganda ng dalampasigan, lalo at maggagabi na. Dapat pala sweetheart, tayo lang ang pumunta rito. Iniwan na lang natin ang apat sa hotel. Pili yung bulong ni Marius. Siniko niya ito dahil nakatingin sa kanila si Kaden at Kael. Naglalakad na kasi sila patungong inupahang cottage. Mami, ayoko dito. Nahintakutan naman si Isha nang tumambad ang kadiliman ng cottage. Hindi abot ng kuryente ang lugar kaya malalaking tila lampara lang ang tumatanglaw sa loob. Sumiksik sa kanilang dalawa ang anak na babae. Duwag, saad ni Kael na naghagik-gikan ng dalawa dahil sinigundahan iyon ni Kaden. Mami, baka may monster dito. Maging si Yuan ay natakot na din. Sa muli ay pinagtawanan na naman ng dalawang bully si Yuan. Napatingin si Marius sa kanya at ngumiti na tila may kapilyuhang naiisip. Okay, sa hotel kayo matutulog. Dito kami ni Mami. Tutal, nandyan naman si Nayaya. Okay ba sa inyo? Ani Marius. Pumayag naman ang apat na bumalik sa kabilang isla, sakay ng bangka, kaya naiwan silang dalawang mag-asawa na siyang nais mangyari ni Marius. Effective, bulong nito habang isinasara ang pinto pagbalik nila ng silid after masigurong safe nang nakarating ang kanilang mga anak sa kabilang isla. Lihim siyang natatawa sa asawa na tila ba ngayon lang ulit sila makakapagsolo, samantalang bago pa man sila na ikasal, 2 beses na silang nag-honeymoon. Napatili na lang siya nang buhati ni Marius patungo sa papag na kawayan. Hindi na ito makapaghintay na tila ba sabik na sabik sa kanya. Sa bagay, siya rin naman ay nasasabik na rin sa asawa. Panong hindi, isang Marius Vertales yan. Gwapo, macho at masarap. Well, wala na siyang inaksayang panahon at tumihaya na sa harapan nito.
Para kay Isabel, tunay ngang makapangyarihan ng pag-ibig, tunay ngang may itinakda. Katulad nila ni Marius, pinaglayo ng maling pagkakataon at heto pa rin sila sa huli, nangangako sa isa't isa na tanging kamatayan lamang ang makakapagpabuwag sa kanilang dalawa.